Good morning at magandang umaga po sa ating lahat na mga taga-subaybay ng ating programang Former Adventist Fellowship Philippines. Kayo po lahat ay welcome sa ating gagawing discussion ngayong umaga. At ito po ay patungkol sa ating series ang nagsimula noong nakarang Sabado tungkol po sa diskusyon sa mga doktrina na book na madalas ginagamit ng mga kaibigan natin, mga HTA defenders, lalong-lalo na. Isa ako sa mga gumagamit nito. Itong aklat na ito ay akda ng isang kilalang veteranong pastor at defender ng Adventist faith. Walang iba kundi si Pastor Gideon Durante. At sa umagang ito ay nais kong magbigay ng konting summary doon sa ating naging paksa nung nakaraan. Itong summary na ito na ating pinag-usapan sa ating first episode, maganda na ating pong pag-usapan sapagkat dito po natin makikita na yung panukala at paniniwala na noon pa man ay meron ng pangingini ng araw ng Sabat bago panahon ng Israel ay hindi pala ito totoo at napag-aralan natin nakaraan na yung tinatawag na Creation Seventh Day is not identical with the Mosaic Weekly Sabbath. Itong Seventh Day na ito ay hindi tinawag na Sabbath sa Genesis na ang banal na kasulatan ay nagbigay ng palatandaan na talagang magkaiba nga sila. At ito nga po ay mababasa natin sa Exodus 20 verse 11 sa ating saling ang Biblia. Ang nakalagay dito, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa 7 araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Ano ba? Kung mapapansin niyo dito sa Exodus 20, ito'y right at after na ang mga Israel ay niligtas bilang alipin ng Panginoon sa Ehipto. Sila po ay nasa bundok ng Sinai, tinipon sila ni Moses doon, at binigay ng Diyos kay Moses ang 2 tapyas ng bato. Mapapansin niyo po ninyo, particularly yung 4th commandment, na iba ang 7th day noon sa creation. Hindi ito tinawag na Sabbath. Tinawag lang itong Sabbath right after na magkaroon ng pagkakasala sa mundo. Pagkatapos na magkasala ang mga tao, tinawag itong Sabat na at pinasimulang isama sa 10 Commandments para ipakilala sa mga tao. Kung mapapansin niyo sa Exodus 20:11, sabi rito, nagpahinga matapos daw likain ng Diyos ang langit at lupa sa loob ng 6 na araw. Nagpahinga siya sa 7 araw. No? Papansin niyo, hindi sinabi rito na pagkatapos ng 6 araw ay nagpahinga ang Panginoon sa araw na 7 araw ng Sabat. Hindi kaagad tinawag na Sabat. Kundi yan, sabi lamang, 7 araw. Kaya dahil dito, ito ang naging foundation. Okay? Ito ang naging foundation or tinatawag na reference kung sabi nga ng talata, ano pa dahil doon sa pangyayaring yun naganap nung creation, ito ngayon naging basis kung bakit pinagpala at pinabanal ng Panginoong Diyos ang weekly Sabbath sa bansang Israel ayon dito sa 10 utos. Ano? Hindi po sila identical at never nga po itong tinawag na Sabbath. No? Maliwanag po yan. Isa pa na ating pong talakay nung nakaraan ay itong point na sinasabi rito, number 2, ang theological reason kung bakit no evening and morning formula sa creation ng 7th day ay nakita natin dahil ang emphasis po ng Genesis creation account ay theological. Meron siyang theological point na gusto pong idiin sa puntong iyon. Hindi lang nito gustong ipakita na nagkaroon ng paglalang sa mula unang araw hanggang ika-6 na araw. Hindi lang po yun. Of course, naniniwala tayo na talagang merong literal na 24 hours na naganap
during that time, no? Evening, morning, first day, evening, morning, second day, evening, morning, third day, at hanggang sa sixth day. Pagdating ng seventh day, hindi na nagkaroon ng evening, morning. Hindi dahil sa hindi lumipas yung seventh day na yun. Of course, mayroong literal, pero hindi po yun ang nais na idiin na point ng Genesis, no? Hindi po yung literal day ang gustong idiin ng Genesis, kundi kung ano yung nangyari doon sa first seventh day after the creation of the heavens and the earth. Ano yung nanganap after ng creation? Natalakay natin na ito yung unang araw kung saan ang Diyos ay nagpahinga dahil natapos niya ang kanyang ginawa at first time niya makipag-fellowship sa kanyang mga lilikha, unang-una sa mga tao, sila Adan at Eva, no? Nagkaroon sila ng open communion, fellowship, at doon, ito ay isang perfect fellowship, no? Ito yung sakdal, wala pang pagkakasalanan. Kaya masasabi natin na ito ay kapahingahan ng Diyos, no? Kapahingahan na wala pang pagkakasala. At napag-aralan din natin na ang kapahingahan ito ay intentional. Ang Diyos na nais niya na ang kapahingahan ito ay magpapatuloy ng walang hanggan kung hindi sana magkakasala ang tao. Kaya yun po ang point natin na nakaraan kung bakit hindi siya nilagyan ng termination formula na evening and morning. Ano? Kasi gustong i-point ng Panginoon na matapos niyang dikain ang langit at lupa, nakita niya na napakaganda ng kanyang nilikha. At dahil doon, sigurado tayo na ayaw ng Panginoon sana na matapos yung kalagayan yon na perfection ng first seventh day kung hindi lang pumasok ang kasalanan. Yun po ang tinatawag na seventh day rest, spiritual rest. Kaya nga po, hindi natin pwedeng sabihin na sila Adan at Eva ay literal na nangili ng weekly Sabbath, no? Kasi ang weekly Sabbath, ibinigay lang po yan right after na magkasala ang tao, no? Hindi kailangan ni Adan at Eva ang weekly Sabbath. Kasi po, ang theology ng weekly Sabbath ay magkaroon ka ng isang araw na sa ikapitong araw para ikaw ay magpahinga sa iyong araw-araw na mga activities at mga regular na activities mo. Nang sa ganoon ay magkaroon ka ng panahon at communion and fellowship with God. Diba? Lalo na sa panahon natin. Hindi natin pwedeng sabihin na ito rin ang kalagayan sa panahon ng Eden noon, kila Adan at Eva. Hindi natin pwedeng sabihin na kailangan ni Adan at Eva ng magkaroon ng weekly Sabbath dahil ang fellowship nila sa Panginoon at ang communion nila sa Panginoon, ang face-to-face communication, relationship nila sa Panginoon, tuloy-tuloy lang, hindi yung tuwing Sabado lang. Dahil perfect pa nun, ang kanilang communication, direkto pa silang nakikipag-usap sa Diyos. At yun ay 24 hours, 7 days a week. Ano? 24/7 po yun. Yung tinatawag na creation rest. Yung tinatawag nating Sabbatismos. No? Kaya nga ibang-iba ito sa weekly Sabbath sa Mosaic Law. Napag-usapan din natin point number 3 na ang creation seventh day ay nagpapatuloy. Hindi ito tulad nung binanggit na nung nakaraan doon sa aklat na diskusyon sa mga doktrina na ito ay weekly nagpapahinga daw ng Diyos. No? Matapos na niya magpahinga doon sa unang araw, siya daw ay nagpahinga muli. Nagpahinga daw siya muli. At yun ay pinatunayan daw niya sa pamamagitan ng mana na ibinigay niya sa Israel noon. Yung tinapay na pagkain na galing sa langit, kung saan siya ay nagpaulan araw-araw mula Linggo hanggang Biyernes. Doble ang portion every Friday. And then pagdating ng Saturday ay hindi umuulan ng mana. At sabi nga dun sa diskusyon sa doktrina na aklat, kaya daw hindi nagpaulan ng Diyos dahil nagpahinga din daw siya. Kaya ang Diyos ay lumalabas, yung
Diyos na may likha ng langit at lupa ay literal na nagpapahinga rin. Tumitigil din sa paggawa pag-araw ng Sabado. At nakita natin ng nakaraan na hindi po ito totoo at hindi po tamang pangatwiran dahil maraming consequence at maraming catastrophe na mangyayari pag ito'y ginawa ng Diyos. Unang-una, magkakaroon ng tinatawag na end of the world. No? Nabasa natin sa Bible na ang universe ay tangan-tangan ng Diyos yan. Kaya ang universe ay nananatili siya sa kanyang movements, sa kanyang existence, dahil ito ay inaalalayan ng kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, 24/7 ang work ng Panginoon. Hindi lang siya creator, but He is also our sustainer. Kung hindi niya isusustain ang universe, kung magpapahinga siya tuwing 7th day, mangyayari niyan tuwing 7th day, weekly, ay magkakaroon ng end of the world, tapos gagawa na naman siya, lilikha na naman siya, tapos on the 7th day, titigil na naman siya, end of the world naman. Magiging absurd ang katwiran na yon. Pwede siguro yon sa mga bata, mga kwentong bata, na kung gusto mong patulugin, pwede mo ikwento yon. Pero para ituro mo yon, na yun ang paniniwala ng Diyos at aral ng Biblia, ay magiging katawa-tawa po yon. Ano? Okay, papasukin natin si Pastor. Hello, Pastor. Hello Good po. morning. Good morning. Kamusta na? Okay na ba yung ating earphones? Okay na. Sige. Salamat sa Panginoon. Okay. Sige, bumati ka nga muna, Pastor, sa ating mga viewers. Opo, pinabati po natin ang lahat ng ating mga viewers sa umagang ito at sa lahat ng mga viewers natin sa ibang bansa. Sapagkat marami po mga viewers natin sa ibang bansa po. At patuloy po natin silang pinabati at ganoon din po ang mga viewers natin dito po sa lokal, dito po sa Pinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga sa inyo lahat, magandang umaga dito sa Pinas. Lahat ng ating parang ano lang eh. Parang sa DCW. Magandang. Sa'yo naman, iba yung alam mo eh. Iba yung style mo eh. Talagang panggising talaga eh. No? Panggising. Di ba, binabati rin natin yung ibang viewers natin, si Latbrax, no? Siya yung mabati sa atin. Good morning po sa inyo at God bless you. Good morning din daw sa iyo, Pastor. Ayan, salamat. Opo. Alright. So, sinimulan na natin kanina, Pastor. At nabanggit na natin kanina yung ating discussion last week. Nagkaroon ako ng review. Dinidiscuss ko yung tinatawag nating mga naging topic natin last week na tungkol sa naging issue. Okay? Opo. Tapos, ito ngayon, dito na ako sa point na kinikwento ko sa ating mga tagapakinig. Yung mga iba't ibang reaction sa ating naging topic, no? Last week. At particularly, kahit na noon pa, nagsimula nung tayo nag-podcast, no? Nandito sa ating harapan ngayon, naka-display, yung tinatawag na debate pyramid. Ayan. The debate pyramid. Kasi dito, ipapakita natin yung levels ng conversation, yung tinatawag natin, reaction ng mga napapansin natin na nagko-comment doon sa ating programa. No? Kung mapapansin nyo, ang pyramid, yung pinakadulo niya, yung pinakataas, it represents the central point refutation. Okay? So, katulad ng ginagawa natin, Pastor, dinidiscuss natin, nire-refute natin yung aklat, yung mga argumento ng mga SDA defenders sa aklat na diskusyon ng mga doktrina. No? Opo. Ang ating ina-address dito yung central point eh. Ibig sabihin, sabi nga dito, ang central point, yun yung explicitly refutes the central point. Okay? Ginagawa natin yan. Pero, napansin mo ba, Pastor, na dun sa mga comment na ating nare-receive, lalo na sa mga Adventist, no? Andito sila sa pinaka-base eh. Hindi sila dun sa dulo, sa taas. Andun sila sa pinakababa, yung tinatawag na ad hominem, name calling. Ayun. Tama. No? Tama.
Ad Pansin yan, mga tagapakinig na Adventist. Tingnan nyo, Oh, kung pansin ko ilo-level rin yan, nyo, Doc. no? Kung ipapansin nyo yung level lang inyong reaction sa ating ginagawang pag-aaral. Name calling, ganyan, it sounds similar to this, parang ganito lang daw. You are the asshat. Parang, you are an asshat. Yung, kung ano yung pinagsasabi sa ating mga walang kwenta, dahil Kaya- mga baboy, Ayun. yeah, tapos yung ad hominem, it is attacks another characteristics or authority, but not the substance of their argument. Atake tayo personal. Kesa ang yabang daw natin, kesa tayo yung mga bobo, at imbis na yung subsustansya ng ating argument na dinidiscuss ang kanilang sagutin, tira tayo. So, parang nakikita ko rin yung sarili ko noon, nung ako'y Adventist, may pagkaganyan din ugali ko na. Oo, kasi Meron din ako. normal na reaction yan. Pagka napipikon ka kasi, nagiging emotional ka kasi hindi mo alam isasagot mo. Pagka Ayun. naiipit ka na, hindi mo alam isasagot mo, mag-iinit ng ulo. Ewan ko bakit mga Adventist, karamihan naman ng vegetarian pero may init ang ulo. No? Ayan. Ayan. Okay, na pong bahala sa inyo. Okay, siguro, Pastor, magsimula na tayo sa ating part 2. In fact, Opo. ito'y continuation nung ating part 1. Opo. Dalawa lang din ang sasagutin natin, pero I make it comprehensive. Kasi gusto ko na, ito ay may plano ko, Pastor, na ito ay ating sagutin. Okay? May plano ako na itong ginagawa nating pagsagot nito, later on ay gawin nating aklat. Ipapublish natin into a book para maging aklat at mas marami makabasa, lalo na yung mga walang internet, may mga lugar na mahina ang internet, sigurado hindi gusto nung manood sa atin pero hindi na napapanood. At least kung meron silang libro na mababasa, ay hindi na kailangan ng internet, di ba? Yan ang ating Opo. yan. Okay? Sige. Simulan natin siguro. Opo. Dito tayo sa tanong number 3. number 3 pa lang tayo, pero matindi to, ha? Sige, Pastor, ano bang argumento dyan? Kasi ang tanong dyan, no, dalas ng mga tao, lalo sa atin nung tayo Adventist pa, sa Genesis 2, 1 hanggang 3, mababasa ba doon na inuutos sa tao ang Sabat? Di ba? Yan. Yung tanong, di ba? Tanong sa atin doon, ano? At siguro, para sa mga Adventist natin, mga nakikinig, alam din nila na ito ay tanong din sa kanila. Ito ngayon ang sagot ni Pastor Durante dito sa aklat na ito at karaniwang sagot ng mga Adventist. Pastor, nababasa mo ba? Nababasa mo. Sige, pakibasa mo kung ano sabi sagot nila. Sagot. Tulad iyan ng utos na huwag kang papatay ay hindi rin mababasa ng letra, sabi pa rito, Letra por letra. nor letra por letra sa Genesis. Ngunit, ang hindi pagpatay ay dapat sundin sa panahon ni Cain, di ba? Ganon din ang utos na ipangilin ang Sabat ay hindi rin mababasa ng letra por letra, ngunit ang Sabat ay dapat sundin ng tao sapagkat ginawa ang Sabat ng dahil sa tao, ayon sa Marcos 2, versikulo 27. Ayan. Tapos, itutunay natin, ang sabi pa dyan, teka, alam mo itong ating computer kung minsan nagloloko. Tapos, ating itutuloy, ayan, okay? So, ang sagot nila, Pastor, ito, parang ang sagot ay filosofya, no? Napansin mo ba? Philosophical lang ang sagot Sabi ni sasagot niya, ang tanong, may mababasa ba sa Genesis 2, 1-3 na inutos sa tao ang Sabat? Parang ang sagot niya, kumbaga ito ginagamit din natin para style natin ng, wala nga mababasa, letter for letter, na huwag papatay sa Genesis. Letter for letter, pero hindi ibig sabihin, ay pwedeng pumatay. Di ba? Ibig sabihin, bakit nagkasala si Cain? Di ba? Nagkasala si Cain at pinatay niya ang kanyang kapatid. Di ba? Pinatay niya ang kanyang kapatid. Nagkasala siya, di ba?
pinagalitan siya ng Diyos. So, ganun din, no? Ang Sabat, hindi mo nga mababasa ng letra por letra sa aklat ng Genesis, no? No? Pero, hindi ibig sabihin na walang Sabat nun. Dahil una, sabi daw sa Marcos 2:27, isa sa mga tatalakayin natin ngayon. Ang Sabat ay ginawa ng dahil sa tao. Ayan. So, ibig sabihin, kung ang Sabat daw ay ginawa para sa tao, at ang mga sa Genesis 2:1-3, si Adan at Eva ay tao, therefore, ginawa ang Sabat para kay Adan at Eva. So, hindi porke walang mabasang letra per letra ay wala na, kundi sa diwa ay nagsasabat sila. 7-day Sabat. Di ba, no? Ang ganda naman ng paliwanag. Tayo noon, bilang Adventist, masaya tayo na sabihin. At meron namang naniniwala sa atin noon pagka ito'y sasa. Sabi, oo nga, no? Oo nga, ginawa ang Sabat para sa tao. Eh, kailan ba nagsimula ng tao? Lalo na, diba? Kaya ang ginawa ang Sabat para sa kanila. Di ba? Paano? Ay, oo nga, ang ganda ng sagot. Pero ngayon tayo, na naliwanagan na ng gospel, nakita natin na parang hindi ako mismo personally, parang hindi na ako nasisiyahan sa sagot na ganon. Parang logical inference is parang mali-mali yung premise, kaya mali ang conclusion. Magandang pakinggan yung conclusion, pero yung premise mali-mali, no? Paano natin nasabi? Yan ang gusto natin ipaliwanag ngayon. Paano natin nasabi na mali ang conclusion? Kasi ang ganda sana pakinggan. Ito ngayon. Okay? Ito, number 1, may tanong tayo dyan, Pastor. Ang tanong natin dyan ay, saan 10 utos ba? 10 utos ba talaga ang nilabag ni Cain? Tatandaan ko noon, nung ako'y nakikipagdebate sa Luneta, Adventist pa ako. Aba, sabi nung tanong sa akin doon sa Luneta, wala pang 10 utos sa panahon ni Adan at Eva na Cain. Wala. Sabi ko, kung walang 10 utos noon, bakit nung pinatay ni Cain si Abel? Bakit siya sinaway ng Diyos? Ba't siya pinarusahan ng Diyos? At sabi, ba't mo pinatay yung kapatid? O di meron na. Yun ang hindi nakasagot. Hindi nakasagot yung kausap ka sa Luneta. Pili ko, panalo ko at tama. May 10 utos niya nun sa Eden. Pero, nagulat Magandang paggulat yun. Lalo na pagka ang kausap mo walang alam. Pag walang alam ang kausap mo. Pero sa mga taong seryoso at matalino pala isip, hindi makukontento dito no? Sasagutin natin yan, number 1 na yan. Sasagutin din natin, ang tanong din natin sa argumentong ito, number 2. Ibinigay na ba ang 10 utos sa time ni Cain? Yan. Ibinigay na ba ang 10 utos sa time ni Cain? Pangatlong sasagutin natin ay, kung hindi 10 utos ito, anong kautusan noon ang nagdidikta sa tao na dapat sundin na nagbabawal sa pagpatay bukod sa 10 utos? Kasi tayo nung Adventist, ang Adventist na concept kasi, wala na ibang utos, 10 lang. So, yung pagpatay ni Cain, ang labag niya, entonces, wala ibang kundi 10 utos. Dahil wala naman ibang utos na huwag kong papatay, kundi sa 10 utos lang. Di ba? Napaka logic, di ba? Oo nga, oo nga, pero, tignan natin. Una, 10 utos ba ang labag ni Cain? Anong sagot ng Biblia dyan? Dapat ang pasasagutin natin Biblia, hindi yung common sense. Sasagutin natin ang Biblia natin. Kasi kung common sense yan, minsan magaling tayong illusionist. Alam mo yung mga magician, hindi naman totoong nawawala. Halimbawa, yung magic ni David Copperfield, nawawala yung si Statue of Liberty, kaya niyang pawalain. Pati yung mga aeroplano sa airport. Pero hindi naman totoong nawawala yun. Illusion lang yun. Illusion ang tawag doon. No? Yung mga sagot na nagamit natin noon para palabasin may 10 utos sa panahon ni Cain, tingin ko illusion lang yun Tama. Hand trick, bilis ng kamay Pero dito tayo sa totoo. Walang trick, no? Anong sagot ng Biblia? 10 utos ba talaga ang debag ni Cain?
Ito, Pastor. Ayan, sagutin natin. Sa unang 1:3:11 hanggang 12. Hanggang 12. Pakibasa sagutin mga natin. Pastor. Ang sino mang nakukuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Ito ang aral na narinig ninyo nang sumampalataya kayo. Dapat tayong magmahalan. Huwag nating tularan si Cain na kampon ng dyablo kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. At bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang gawa niya at matuwid naman ang gawa ng kanyang kapatid. Yan, napakaliwanag po, Dok. Nandiyan na po si Cain, ano? Oo, pinag-uusapan Oo. dito si Cain. Oo. Pinatay niya ang kapatid na si Abel. So, Ayan. sa tingin ko, mas totoo ito kaysa dun sa ilusyon natin noon. Nasa Tama. puputos agad, ano? Ayan. Ngayon, maliwanag dito sa unang 1:3:11 hanggang 12, mga kaibigan, na hindi 10 utos dito ang batayan eh. Nanlabag ni Cain eh. In fact, ang sabi dito, ang sino mang napopuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. Ha? Tama. At alam nyo na walang mamatay tao na may buhay na walang hanggan. Ito ang aral na narinig nyo nang sumampalataya kayo. Ano yung aral? Dapat tayong magmahalan. Ayan. At huwag tularan si Cain na kampo ng dyablo, kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. Oo. Okay? So, yung kasalanan ni Cain, ayon sa Biblia, ha, hindi chismis o ilusyon o hocus-pocus. Kaya pala pinatay ni Cain ang kanyang, kaya siya nagkasala doon sa pagpatay at kasalanan ng kanyang pagpatay sa kanyang kapatid sa Abel. Sapagkat ang nilabag niya, yung talagang kalooban ng Diyos na dapat tayong magmahalan. Tama ba? Ayan. Tama. Hindi yung akala natin noon, ang nilabag ni Cain ay huwag kang papatay. Yun lang ba ang utos na huwag kang papatay? Napakaliwanag. Oo. Tsaka, napakaliwanag to na pag... Yung utos na huwag kang papatay na nasa sa pang... Oh. Huwag kang papatay. Passive yun eh. Dapat tayo magmahalan active. Ano ibig sabihin natin dito? Ibig sabihin passive. Wala kang gagawin. Tama nang mamamatay na sa gutom. Is passive. No? So, Pastor, are you there? Opo, meron po. Andito po. Siguro Medyo mahina. mahina lang ang internet. Ano po? Tuloy natin. Ayan. Pastor na bumalik. Napansin niyo, nasa Bible lang, sagot ba? Ang nilabag na Cain, yung, ayan. Okay ka na, Pastor? Okay na po. Ayan, okay na. Okay. Di ba? Yun ang nilabag ni Cain. Yung universal yung moral pagmamahalan. law na dapat magmahalan kayo. Kaya Ayaw. nga sabi rito, dapat tayo magmahalan. Huwag nating tularan si Cain na kampo ng dyablo kaya pinatay ang kanyang kapatid. Hindi sinabi rito na, ito yung aral na narinig nyo na kung sumampalataya kayo. Huwag kang papatay. Huwag nating tularan si Cain. Dapat ganun eh. Opo. Kung talagang So, sampung utos, sige. Maliwanag po, Dok, na yung nagbunsod sa kanya na pumatay ay dahil sa wala po yung pagmamahal niya at nawala po yung pagmamahal niya sa kanyang kapatid na si Abel. Napakaliwanag. At kung filosofiya naman ng Adventist ay ang itinatakda nila at ang kanila pong ginuguhit dyan yung Ten Commandments, wala pong nasusulat doon. In fact, ang nandoon ay yung instruction na kung saan yung handog na nakalulugod sa handog ni Abel. Yun po ang nagbigay ng talagang tansya kung bakit nga talaga naman ang Panginoong Diyos tinanggap si Abel. At kung isa sa
isang sama ng mga kapatid po nating mga Seventh-day Adventist, yung Ten Commandments, di mas prior pa yung pong sana maisama dyan yung tungkol sa handog. Hindi po yung Ten Commandments na yan. Pero como talaga pagmamahalan ang issue dyan, kaya napatay ni Cain si Abel dahil nga nawala yung kanyang pagmamahal kay Abel. Tama yun, Pastor. Tsaka ang nangyari pa kay Cain, no? Yung internal emotion niya, yung puot, no? Ang puot ay mas matindi kaysa sa galit eh. Yung puot ay naiipon na galit sa puso ng isang tao. Nung napansin niya, muhi, nakita kasi niya na tinanggap ng Panginoon yung handog ni Abel, no? Na tupa, na panganay, at ang kanya ay gulay lang, o at kung ano, yung mga pananim niya, farmer kasi siya. Nagsimula na siyang magkimkim ng sama ng loob at na-develop ito sa galit hanggang sa naipon ito, naging pot. At yun, in fact, dun pa lang sa pot na yon na in-entertain niya, ay dun pa lang naging mamamatay tao na to. Hanggat hindi pa, kahit hindi pa niya aktual na pinapatay si Abel. Diba? Nagsimula yan sa puot sa puso. Sa puso pa lang, siguro nagpaplano na siyang patayin si Abel dahil naiinggit siya. Doon pa lang nagkasala na siya ng pagkapaot eh. Mamamatay tao siya. Wala sa Ten Commandments yan. Oo. Hindi dahil sa Ten Commandments. Kaya nakita ko dito, siguro, itong mga kaibigan natin, hindi naman lahat, may mga Adventist na mababait. May mga ilang Adventist na ganun din. Hindi nga sila pumapatay, hindi tayo sinasaksak, hindi tayo binabaril, pero nagbabantalan. Hindi nga tayo pinapatay. Pero yung napupot sila sa atin, lalo ngayon, no, iba nanonood dyan, pero silent. Pero galit na galit sa atin yung mga yan, napupot sila. Namamatay tao na sila, nalalabag na nila yung Ten Commandments. Tama. Tapos sasabihin na, SDA lang ang commandment keepers. Ano ko? Ang kinikip sa panlabas lang yan. Pero tandaan nyo, ang pagiging mamamatay tao, nagsisimula sa puso yan, tulad ni Abel. Hanggang sa aktual na napatay niya ang kanyang kapatid. Kasi, kita mo, hindi ka nga pumapatay ng tao, pero binubugbog mo naman yung kapwa mo. Sasabihin mo, hindi ko na siya pinapatay eh. Binubugbog ko lang. Pero kung pag mamamatay na siya, ititigil ko na pambubugbog. Ganun magiging katwiran ng mga Adventist eh. Napaka-tactical. Ang pagsunod nyo, practical eh. Ang pagsunod karamihan ng mga Adventist, panlabasnaan nyo lang. Parang sabihin na sila lang ay commandment keeper. Pero in fact, kaya dinidiin lagi sa utos, dahil lang naman sa Sabat eh. They don't care about the 9 commandments. No? They don't care about the 9. They care only about the 4th commandment. Marami dyan ang tutusin. Pero, okay. So, maliwanag, Pastor. Nasagot natin yung unang tanong. Hindi 10 utos ang nilabag ni Cain. Kundi ang nilabag niya yung universal moral law na love. Dapat mahalin ang iyong kapwa. Yun ang nilabag niya. Ang sabi kasi sa Roma 13, Pastor, ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Okay? So, hindi mo sabi ni Apostol Pablo. Maliwanag. Hindi mo kailangan ng set of 10 commandments code sa panahon ni Abel. Ang kailangan mo lang pagmamahal. Dahil pag nagmahal ka, hindi ka gagawa ng kahit anumang masama sa kapwa mo. Tama. Kung mahal ni Cain si Abel, hindi niya papatayin si Abel. No? Hindi niya papatayin. So, mas nangingibabaw pa rin yung prinsipyo kaysa yung nakasulat. Ang mga Adventist kasi, laging nakabatay sa kung ano yung nakasulat sa Ten Commandments. Hindi ganoon. Sa bago pa ibig... Sa parang Dok, pinapakilala na yung generic na kataga na yun po, yung utos ng Panginoon bilang generic ay pagmamahal. At hindi necessarily na tinutukoy po dun sa panahon ni Abel
yung Ten Commandments kasi sa bawat panahon ay merong nakaakma ng mga utos sa bawat panahon. At yan na nga po, Yan. eksakto, generic, pagmamahal na po. Kasi dito sa argumento ng aklat na diskusyon sa doktrina, tulad yan ng utos, huwag kang papatay, hindi rin mababasa letter for letter sa Genesis. No? Ngunit kung ang hindi pagpatay dapat sundin sa panahon ni Cain, di ba? Oo, dapat sundin, hindi dahil sa 10 utos, kundi Ayun. dahil sa universal moral law na ibigin mo ang iyong kapwa. Yun Ang yun. yung kapwa. Yan. Hindi dahil sa 10 utos, dahil ang 10 utos limitado lang. Hindi ka mga pumapatay, hindi mo sinusaksak yung kapatid mo, pero napopoot ka naman sa kapatid mo, you broke the universal law. Mas mataas na law yan kaysa sa 10. Tama. Dahil yan ang espiritu, sabi nga kanina na binasa natin, ay dahil dyan, yan ang kabuod. Ya? Tinutupad mo na yung buong kautusan pag nang mahal ka. Tama O, po. ganun yun mga Adventist, Kalipunan. babalik pa dun sa kautusan kaysa dun sa ay yan ang hindi ko maintindihan. Sana wala tayong intensyon na manakit. Hindi, para maunawaan nyo na pag kayo napopot sa amin, na pinapatay nyo kami ni Pastor. Okay? Eto pa. Yung dapat kayo magmahalan, talagang ito'y mas mataas na uri na kautusan. Dakilang utos nga ito Opo, Pinakamahalagang utos nga yung magmahalan kaysa sa utos Ano sabi ni Jesus, Pastor? Mateo 22:35 hanggang 40. Isa sa kanila na tagapagturo ng kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin siya. Guro, ano sa iyo ba ang pinakamahalagang utos ng kautusan? Sumagot si Jesus, malin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-isip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa dalawang utos na ito. Ayan. Yan, di ba? Kaya, ang pakaliwanag, Pastor, sabi ni Jesus, kasi ang tanong sa kanya, Guro, ano ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Ngayon, kapag Adventist ang sasagot yan, mangidin ka ng araw ng Sabat. Kasi sa kanila, pagkatanong kautusan, 10 commandments ka agad di ba? Yan. Kaya kung Adventist, 7-day Adventist na tatanungin ito, Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos ng kautusan? Ipangili mo ang araw ng Sabat. Yan ang pinakasentro ng kautusan. That's wrong. Pero hindi ganun sagot ni Jesus Ang sagot niya, nung tinanong siya, Guro, ano ba ang pinakamahalagang utos ng kautusan? Sabi niya, una na pinakamahalaga, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Pangalawa, sabi niya, na pinakamahalagang utos, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. No? Ayun. Sabi niya, ang buong kautusan ni Moises at isinulat ng mga propeta nakasalalay sa dalawang utos na ito. Kumbaga nakatayo dito lahat ng Old Covenant Law kasama na ang Ten Commandments. Ang foundation nila ay pag-ibig. Love. Love your God and love your neighbor. Yan yung foundation. Yan ay pinaka-universal talaga, Dok. Na kung saan hindi Universal, maunawa ng yan. marami nating mga kapatid nating Seventh-day Adventist, kaya ginagamit pa nga nila bilang kasangkapan ito para patunayan na meron pang Ten Commandments dahil sa nililiteral po nilang tinedetalye kung anong laman nila at hindi nakikita po, Dok, na ang tinutukoy at idinidiin dyan ay yung kalipunan ng mga utos na yun po yung universal na pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa-tao. Ayan. Tsaka yung universal law na yan, hindi lang aangkop sa ating mga tao dito sa lupa yan. Kahit sa langit, Yeah. applicable yan Yan. Di ba? Yun po, Dok. Well, Yan. Yan ang Diba? gusto nating iparating sa ating mga kapatid na mga Seventh-day Oo. Adventist sapagkat pagka binasa nila yung Matthew 22:34, Ten Commandments na kagad-agad. Kaya alam mo, Pastor, siguro kahit ikaw na experience mo,
Kahit dyan, hanggang ngayon, yung mga Adventist, nagtatalo pa rin. May 10 commandments na ba noon sa langit? Di ba yung tinatanong Yun, nila? tama. Sagot ng iba, oo, may 10 commandments eternal. At sabi ng iba, wala. Pero, paano mo sasabihin may 10 commandments sa langit? Hindi, huwag kang mangangalon niya. Ba't may mga anghel ba? May asawa? May sex ba yung mga anghel? Wala. Paano mangangalon niya? Ibigin mo ang iyong ama't ina. O, sinong ama't ina ng anghel? Kaya, paano mo sasabihin may literal na 10 utos sa langit? Ang nasa langit, Wala. hindi 10 utos. Ang nasa langit ay universal law of love. Universal. Love your Lord, the Lord your God. Pareho yan dito sa lupa at pati sa langit. No? And love Kaya your dapat- neighbor as yourself. Kaya po pala, Dok, may kapwa-anghel. Kasi universal Oo. po yan. Universal yung nga kapwa-anghel, eh. nagmamahalan, ano? Oo. Oo, nagmamahalan. Pero hindi pwede magpakasal kapwa anghel. Ayun! Kaya hindi pwede 10 commandments. Hindi pwede 10 commandments. Ano ba naman kayo? Universal Mag-isip talaga na. sila. Masyado kayong panatiko sa 10 commandments. Nagsimula kayong mali, kaya mali na ang mga conclusion tuloy ninyo. Ayun. Kaya nga, dinidiskusyon natin itong kanilang mga doktrina, hindi para ipahiya sila, kundi para ituwid ang Tama. pagkakamali. Yun yung Oo binabanggit naman po. natin doon kanina sa pyramid, na refutation. Nire-refute natin yung mga maling presentation para ibigay kung anong sinasabi talaga ng Biblia. Kasi the Bible and the truth will set you free. Ang maganda pa dyan, Ano Dok, Biblia po natin kinokorek. Puro po Oh. to sa Biblia. At Verse by sinusulat verse. Ng, verse by verse Oh. sa kanilang kasulatan. Ito pa, Pastor, ha? This is also called the universal moral law of God. Yung 712, yung tinatawag na the golden rule. Gawin Tama. ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at Ayun, ng mga liwanag. isinulat ng propeta. Ayun. So, bukod Liwanag pala po, Dok. sa love na foundation ng law and prophets, pati itong, yung golden rule, gawin mo Opo. sa iyong kapwa yung mga nais mo lang gawin sa iyo. Hindi katulad pa, huwag kang papatay, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Passive yun. Di huwag, wala kang gagawin, umupo ka lang. Hanggat hindi ka pumapatay, wala kang ginagawa. Pero pag sinabi niyo, mahalin mo kapwa mo, active yun. Ibig sabihin, mag-iisip ka ng paraan at mga gagawin para ipakita mo pagmamahal sa kapatid mo. Ayan. Aarangkada Kaya ka ang- talaga, no? Ang kata talaga. Hindi ka tulad, di ba? Sa pautos ng mga Adventist. Kaya sabi tuloy nung ako yung nagsisermon, yung mga Adventist, tamad. Ha? Ganon. Tapos, ang sabi niya, gawin niyo golden rule. Alam mo ba, Pastor, itong golden rule, 500 years bago ipanganak si Jesus Christ, ay meron ng format ng golden rule, kaya lang negative form, passive form. Nung time ni Passive form. Confucius, Ayan. nung Confucius, si Confucius, nabuhay siya nung 551 BC hanggang 479 AD. Naabutan pa niya yung Babylonia, Nebuchadnezzar, hanggang sa Medo-Persia. Nung panahon ni Nebuchadnezzar, Galing, ano? Medo-Persia, si Confucius ay isang Chinese philosopher. At hanggang ngayon, yung Galing, kanyang analect, yung analect niya, hanggang ngayon sina-apply ng mga Chinese to. Pansin niyo yung pagkakahawig doon sa golden rule ni Jesus. Sabi ni Confucius, do not do to others what you do not want done yourself. Ayan. Huwag Awig mong na gawin sa iba, kahawig. Huwag mong gawin sa iba, ayaw mong gawin sa iyo. Pero passive, ibig sabihin, di huwag kang magawa, umupo ka lang, wala kang gawin, wala kang preparasuhin. Ang pinagkaiba kay Jesus, active. Ang kay Jesus, active. Gawin Kumikilos ninyo ka. sa inyong kapwa ang nais nyong gawin sa inyo. Ibig sabihin, hindi ka lang upo. Hahanap ka pa ng paraan para mahanap ka ng kabutihan ng kapwa mo. Si Confucius, huwag kang gagawa ng masama, di huwag magawa sa masama. Walang pakialam. Basta Umupo walang ka lang. inagrabyado, ayos lang. Basta wala di ba ganyan yung katwiran? Wala akong ginaagrabyado. Di nasunod mo si Confucius, hindi si Jesus. Ayan ang pinagkaiba. Katulad na yun ng Ten Commandments, mapansin mo, huwag kang papatay, huwag sasamba sa Diyos. Ha? Puro ano yun eh. Puro passive yan eh.
Yung letter, kung susundin mo to the letter, huwag kang Ayan. mangangalon niya, igalang mo ang awat ina, huwag magnanakaw. Puro ganon. Kaya pag yun ang sinabi mong pinakadakilang utos, 10 utos, magiging tamad lahat ng tao. O halimbawa, Oo. huwag kang papatay. Huwag kang papatay. O hindi ka pumapatay, pero yung kapitbahay mo, naghihingalo na, mamamatay na. Pinabayaan mo lang. Hindi mo lang pinatay, Oo. pero naghihingalo namamatay sa gutom. Namatay. Ayun. Hindi ka pumatay, namatay siya. Alam nyo, nakita mo, hindi kagaya ng universal law ni Jesus. Dapat mo mahalin ang iyong kapwa. Gawin mo sa iyong kapwa ang... Yan ang utos talaga na nag-exist sa panahon pa sa langit, sa panahon pa ni Adan, sa panahon Tama. ni Cain at Abel. Kaya kung meron ang pagkakasala na pangangalon niya, si Joseph nangalon niya, kasi nakatwira ng mga Adventist patotoo daw na may 10 commandments na noon sa Genesis. Si Joseph, nung siya daw ay tinutokso ng asawa ni Potiphar, at sabi niya, nako, nakakasala ko kung ako yung mangalon niya. Kaya meron daw utos doon, huwag kang mangalon niya. Ganun ba yun? Di ba pwedeng sabihin na si Jose hindi nangalon niya kasi hindi kasama sa pagmamahal sa kapwa mo. Hindi mo ka gumagawa ng mabuti kung ano gusto mong gawin sa iyo. Ba't ikaw ba gusto mo na ikaw kalunyain asawa mo? Hindi. O di mo gawin sa iba. Yan yun. Hindi pa kaya isip natin. Nung Adventist tayo, para lang tayong kabayo na merong yung tawag sa mata, may harang sa mata. Nakatutok lang sa 10 commandments. Opo. Hindi At ang ganun problema totoong pa dyan, Kristiyano. ang problema pa dyan, Doc, ay malayong-malayo sa panahon po ng Mosaic Law, ang panahon po ng Kristyanismo, partikular ng panahon po natin ngayon. Kaya hindi po pwedeng malayo. mairal yung panahon po doon sa panahon po ng Exodus, sa panahon po ng Kristyanismo. Kasi nga, nung Adventist pa tayo, Doc, mahilig po tayo sa letra for letra, po. Letra for letra dyan sa 10 Commandments, tulad na lamang. Halimbawa, pagka in-apply po natin yung 10 Commandments, thou shall not covet thy neighbor's wife. Wife lang naman ang sinasabi doon Wala namang husband O, di ba? Oo nga. Thou shall not covet thy neighbor's wife. Pero pag-husband, pwede. Kaya kung mag-aasawa man lang yung mga Israelita, pwede silang mag-asawa ng higit sa isa basta kaya nilang buhayin, basta dalaga yung asawahin. Hindi sila nangagaw ng asawa ng may asawa. Yun ay applied sa mga lalaki. Kapag kababae naman, di pwede na mag-asawa ng maraming binata. Kasi nga, ang naitatanghal talaga ay lalaki. Silang binata. Lalaki. Letra for letra. Patriarchal aging. Okay, so nasagot natin yung unang tanong, no? Yung 10 utos ba ang nilabag ni Cain? Hindi. Hindi na naman 10 utos yan. Wala, ang 10 utos, hindi yan. Kulang yan. Kumbaga. Hindi sapat. No? At ang talagang universal law, meron na noon na dapat mo mahalin ang iyong kapwa, gawin mo ang mabuti kung ano gusto mong gawin sa iyo. So, number 2 tayo. Ayan. Binigay na ba ang 10 utos sa time ni Cain? Yan, sasagutin natin, Pastor. Ang verse by verse natin yan. Roma 5:13, Pastor. Anong sabi dyan? Nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Napakaliwanag, Dok. Nasa mundo na ang kasalanan. Yung kautusan na sinusulat at sinasabi dyan, yung pong tinutukoy sa kautusan ni Moises, Oo. mundo na. Ayun, nasa mundo ng kasalanan bago humalili po yung eksena, yung Mosaic Law. 10 Commandments. Kasama ng 10 Commandments. Kumbaga, nasa mundo na ang kasalanan bago pa bigay ng Diyos ang 10 Commandments. Pag dito, ang Adventist, di ba, pagkautusan 10 Commandments. Pero dito parang nahirapan silang palitan ng 10 Commandments to. Kasi di ba, usually pag sinabi sa Adventist, kautusan 10 Commandments na. Ngayon, kung papalitan mong 10 Commandments to, lalabas, nasa mundo na ang kautusan bago pa man bigay ng Diyos ang 10 Commandments. Mayayari sila rito. Dali yan. Natatali sila. Dali yan. Kasi ang kaisipan natin noon, tayo nung Adventist pa, sabi sa unang 1:4, ang kautusan, ang kasalanan, pagsalansang sa kautusan. Ang kautusan ay 10 Commandments. So, ibig sabihin,
So, kung may kasalanan na, may 10 utos na noon. Mali! Ayan. Hirap Dahil talaga, sinabi no? rito, nasa mundo na ang kasalanan bago pa bigay ng Diyos ang kautusan. Ngayon, ang tanong, Ayun. sasabihin ng mga Adventist dyan, ito, magaling sa palusot tayo dyan eh. Alam mo palusot nila dyan? Minsan nagbabago yung kahulugan ng kautusan. Kung di Ten Commandments, ceremonial laws. Ayan. Ah? Pero alam mo ba, ang sabi ng kanilang Seventh-day Adventist Bible Commentary, SDA Bible Commentary, sa Yan, page buti pa, tingnan 531, sabi sa verse 13, yung law doon, literally, that is, during the period between Adam and Moses. Period between Adam and Moses. Though in this context, law o kautusan clearly refers to the law given in the time of Moses. Ayan. Ayaw pa nila So, yung law na binabanggit dito na hindi pa binibigay noon ang kautusan, pero may kasalanan na, kasama daw dyan yung kautusan na ibinigay sa time ni Moses. Ano ba yung kasama sa mga kautusan sa time ni Moses? Hindi ba kasama 10 utos doon na binigay sa Mount Sinai? Kasali. So, tama lang na sabihin natin na nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang 10 Accurate. utos. So, ba't Napaka-accurate. sasabihin na meron ng 10 Napaka-accurate. utos noon? Di ba? Kaya At nga. 10 utos ang nilabag ni Cain. Yan ang sagot So, natin, verse by verse. So, napakaliwanag na ang 10 utos ay hindi eternal. Hindi po ito yung tinutukoy po na di umano meron po sa panahon pa ni Adan. Wala po may Oo. commandment sa panahon ni Adan. Sapagkat bago pa man ay may kasalanan muna bago malili po yung mga naturang Tama. utos na yan. Ayan. Ngayon, Napakaliwanag. yung mga Adventist defender, sigurado yan, meron silang sagot niyan. Kasi pag binasa mo ng buo itong Roma 5.13, itong kasunod na talata, Sa 14. Ayan. sa 13 rin. Sabi kasi Sa doon, 13 nasa mundo na ang kasalanan bago pa man ibigay ng Diyos ang kautusan. Pero, sasabihin na, hindi mo binasa, Brother Ronald, pinutol mo pagbase. Ito lang mo. Pero, hindi pinapanagot ang mga tao sa kanilang mga kasalanan kung wala namang kautusan. O, di meron. Di meron. Pero, unang sa lahat, ibig sabihin, sinasalungat ng Adventist mismo ang sarili niya. Sinabi na ng commentary na hindi ito 10 Commandments. At kung ganon, 2 beses lumitaw ang salitang kautusan sa Roma 5.13, ibig sabihin, hindi parehong meaning ng kautusan dito. Ayun. Ha? So, sabi ko sa dito, hindi pinapanagot ang tao. Kahit wala, kumbaga, sabi ni Pablo. Pero, kahit sabihin mo na wala pa noon ang 10 Commandments sa panahon ni Moises, sa panahon ni Adan. Pero hindi pinapanagot ang tao sa kanilang kasalanan. Kulang kautusan. So, ang tanong natin, anong kautusan ito? 10 Commandments? Of course, hindi 10 Commandments. Kasi may mga kautusan na noon, kahit hindi 10 Commandments. Halimbawa, Napapanagutan. mananagot pa rin sa Diyos. Halimbawa, basahin natin yung kasalanan ni Adan. Tignan natin, kasalanan ni Adan. Ito sa 5.14 ng Roma, Pastor. Sabi sa 5.14, sinasabi mo, ganun pa man. Ganon pa. Sige, Pastor, pakibasa. Ganon pa man, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga taong hindi naman nagkasala ng tulad ni Adan na lumabag sa utos ng Diyos. Ayan. Yung palang kautusan na nalabag ni Adan ay hindi katulad ng pagkakasala sa panahon ni Moises. Sa mga tuwid, hindi talaga 10 Commandments. Ayan. Ang linaw naman naghari talaga ang kamatayan kasi sa kasalanan. Mula kay Adan hanggang kay Moses, meron. Kaya, wala pa yung kautusan ni Moses o yung 10 Commandments sa time ni Adan, pero meron pa rin taong nagkakasala kasi meron silang nilabag na isang klase na kautusan na hindi katulad daw ng kautusan ni Moses. So, hindi pa rin 10 Commandments yan. Anong specifically ang halimbawa? Sabi nga rito, tulad ni Adan,
lumabag sa utos ng Diyos. Ten Commandments ba ang nilabag niya ni Adan na utos ng Diyos? Basahin nga natin na, Pastor, yung Genesis 2:15 hanggang 17. Ayan, buti- Ten Commandments ba yan? Sige, pabasa mo nga. Buti pa nga basahin natin. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya Yan. sa tao, makakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan. Maliban lang ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Ayan. Oh, tanong, Pastor, yan sa binasa mo sa Genesis, kung Opo. saan lumabag si Adan. Ten Commandments ba yung nilabag niya dyan na Hindi. sinasabi sa Genesis? Napakaliwanag Hindi to. Ten Commandments. Ano Ang yung nilabag niya? restriction dyan, yung sa pagkain ng bungay ka ng punong kahoy Yun. partikular na nasa halamanan. Hindi po Ten Commandments ito. Yung pagkain ng bunga. Kasi sabi ng Ayan. Diyos makakain mo yung lahat ng halaman, punong kahoy. Pero huwag mong kakainin tong puno ng kaalaman kung anong mabuti sa. Huwag mong kainin to. Yun ang utos. Huwag kakain ng puno sa puno ng kaalaman ng bunga, sa puno ng kaalaman ng mabuti masama. Kasi pag kinain mo to, ang consequence ay tiyak mamamatay ka. Ayun. 10 utos ba yan? Eh, pag kami Hindi po. 10 utos yan, wala na tayo kakain. Sabi, okay. Kaya ulitin natin, yung talata sa Roma, ang liwanag, sabi doon, doon na kasalanan. Tama naman. Bago pa bigay ang kautusan o yung 10 Commandments. Yan ang kasalanan. Pero, hindi na pinapanagot ang tao sa kanilang kasalanan kung wala namang kautusan. Of course, hindi na 10 Commandments ito. At binigay na example, si Adan na lumabag sa kautusan. Ano bang kautusan ang nilabag ni Adan? Ang nilabag ni Adan ay hindi 10 Commandments, kundi specific na utos sa kanya, huwag mong kakainin ang pinagbabawal na bunga. Hindi utos sa lahat ng tao yan. Utos ba sa, utos din ba sa yan, Pastor? Hindi. Hindi po. So, maliwanag sa Roma 5:13 hanggang 14, merong dalawang uri ng pagpapaliwanag hinggil sa kautusan. At isinay doon po yung pangkalatan at gusto rin pong sabihin doon yung pong 10 Commandments na bago pa man nasibol ay meron na pong kasalanan. At yun nga po yung pagkakasala ng Adan at Eva. Kaya naisip ko lang doon yung tungkol po sa 10 Commandments pag nasa Eden yon. Sino nga ngalunyain po ni Adan at saka ni Eva samantalang dadalaw? Baka yung ahas? Ayun. Kasi meron ganyan doktrina yung tinatawag nilang seed of the snake, di ba? Na seed of the snake. Si Cain daw ay anak ni Eva at ni Satanas. Naisip ko Pero, nga doon baka doon akma yung amalgamation po ni Ellen G. White di ba? Napakasimple lang kung hayaan lang natin ang Biblia ang magsasalita sa atin. Kung talagang mahal nyo ang katotohanan, kayong mga Adventist na kaibigan namin, nandito naman sa Biblia ang sagot Huwag na yung mga dinidikta sa inyo ni Ellen G. White at ang mga pastor nyo. Wala kayong mapapala dyan. Wala kayong mapapala. Sayang lang yung pagod ninyo at yung inyong paglilingkod sa Diyos. Alam ko maraming tapat sa inyo, pero nangihinayang ko, wala sa katotohanan yung naitanim sa inyong kaalaman. In fact, sa John 8:44, ito dati ang paniwanag ko pag nakipagdebate ako. Ang nilabag, sabi ko dati, ang nilabag ni Satanas ay 10 utos. 10 utos ang nilabag ni Satanas. Kaya siya pinatalsik sa langit. Sabi kasi sa Juan 8:44, ang diablo, ang inyong ama, at kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa niya. Siya ay mamamatay tao mula pa sa simula. Ayan. So, anong nilabag niya ni Satanas? Huwag kang papatay. Kasi mamamatay tao siya. So, ibig sabihin, ipagkapanati ko ng Adventist at gusto mo lang huwag ka na mag-isip ng malalim. Madali nang sabihin niya, basta 10 utos siya. Pero hindi naman mali yun mamamatay tao si Satanas. Pero hindi porke mamamatay tao, 10 utos na nilabag.
Hindi ba pwede ang labag niya ay ibigin mo ang Diyos at ang iyong kapwa? Paano Ayun, naging universal. mamamatay? Oh, Ah, universal law ang nilabag na Satanas. Naging mamamatay siyang tao dahil sa tinukso niya si Adan at Eva na kainin Yun. yung pinagbabawal na bunga na magdudulot ng kamatayan. In that sense, yung kanyang pagdaraya, naging mamamatay tao niya at ang una niya pinatay, si Adan at si Eva. Hindi sa pwede Ayun. maging mamamatay tao sa langit dahil walang tao sa langit pa doon. ayun, tama. Napakaliwanag yan. Kasi napakaliwanag din ng unang Juan 3:11 kanina na nabasa na nagsisimula doon po sa loob. Hindi po sa labas yung naturang pagiging mamamatay Napopoot. tao. Napopoot siya. Nagsisimula. Napopoot, oo. Kaya nga nandun sa loob eh. Yung kilos loob nagsimula po doon po sa loob ni Satanas o ng Diablo. Napakaliwanag Diba? po, Dok, na Kaya ang pinatay po ni Diablo diyan, ng Diablo diyan ay yung mga una nating mga ninuno. Yun po. At patuloy po Ayun. nitong ginagawa. May kasama po si Satanas eh. Napopot siya kasi hindi siya nakapasa sa langit. Kaya gusto niya Ayun. idamay ang tao. No? Ayun. Puot pa rin. Pagmamahalan pa rin ang motibo eh. Kaya Hindi siya gusto isang natuto pot lahat. magmahal. Gusto isa lahat. Okay, so nasagot na natin yung pangalawang tanong. Yung pangatlong tanong, kung hindi 10 utos ang nilabag ni Cain, aling kautusan noon ang didikta sa tao na dapat sundin, nagbabawal sa pagpatay bukod sa 10 utos, nasagot na natin yan. Ito yung kautusan na universal moral law. In fact, ang mga tao sa sanlibutan, no, kahit walang alam sa Diyos, kahit yung mga tao na no read, no write at lumaki sa uncivilized na place, for example, sa bundok, di ba? Yung mga kabundukan, Opo. yung mga hindi civilized na tao, Opo. kahit hindi nila alam sa utos, alam nila na masama pumatay, eh, di ba? Opo, Kahit napaka-instinct hindi po sila- talaga, Dok. Instinct, no? Instinct ang tawag nun eh. No, kita mo, pag subukan mo yung mga taga-bundok, nakawa mo yan, magagalit. Subukan mong rapein yung anak niya, magagalit. Subukan Oo, mong talaga. agawin asawa niya, magagalit. Bakit? Sabihin ng Adventist, kasi bawal sa 10 utos ng mga taga-bundok. Wala 10 utos yun. O nga. Instinct yun. Ang Diyos Tama. ang naglagay sa kanila at ito ay compatible sa universal moral law. No? Opo. At hindi naman natin Opo. sinasabi na ang Ten Commandments na binigay kay Moses ay hindi din compatible. Compatible din yan sa universal moral Sa law. panahon. Pero hindi yan ang pinakamahalaga o dakilang utos, hindi Ten Commandments. Opo. Ayon kay Kristo, ang pinakamahalaga at dakilang utos, yung universal moral law, love Tama. God and love your neighbor. Kaya nga. Opo. Ang mga- Kaya nga po ano- pala, kaya pala, Dok, compatible talaga doon sa panahon ni Moises yung naturang Ten Commandments pero hindi compatible sa panahon ng Kristiyano sapagkat Oo. meron tayong aturuan ng Panginoon. Kasi pa, Dok, naalala ko lang, Dok, yung argumento tungkol sa Mateo 7 na kung saan wag eka humatol sabi ng Panginoon Hesus. Hindi ko ba sa versikulo 11 nito sa Matthew 7:11 sinabi binanggit din ng Panginoon Hesus na maging masamang tao ay marunong magbigay ng mabubuti sa kanyang anak. O di ho ba? Napaka-instinct talaga ang kabutihan kahit masamang tao abay makapagbibigay dulot ng kabutihan sa kanyang anak. Kaya tama po kayo, Dok. Instinct na instinct po talaga sa tao na ikapit, na ikintal na talaga ang mga tungkol sa mga kids o yung mga gawain. Ano po? May tanong dito si Brother John Sul. Brother Ronald, sabi ng iyong kaibigan, pwede nang pumatay, wag lang mapuot. Pwede nang pumatay, wag lang mapuot. Pwede ba yun, Pastor? Ano masasabi mo doon sa tanong niya? Ayun, akmang-akma yun doon sa natalakay natin kanina na napaka-tactical nung pwede na eka pumatay, wag lang eka mapupot. Yun ay lilin niya, kakategorya yun doon sa aplikasyon letra por letra ng Ten Commandments, Dok. Sapagkat, actually, yun nga po. Oo. Actually, yung pwede natin i-apply ito na pwedeng pumatay na walang puot dun sa mga hard killer. Alam mo yung mga professional killer. Babayaran mo lang siya. Ito, 50,000. Patayin mo si ginto. Hindi naman niya kilala yung pinapapatay sa kanya, di ba? So wala siyang puot. Ang kanyang motibo ay hanap buhay lang.
Hanap buhay. No, para siyang alam mo, para may pakain sa pamilya. So, ang gagawin niya, papatay niya. Pero wala siyang pot. Pero ang tanong, Ayun. pwede ba yun? Of course, bawal yun. Yung pagpot nga lang, bawal na eh. Pag napot, hindi ka pumapatay, bawal na. What more yung actual na pagpatay? Tama. Di ba? At yung mga kasama rin karaniwan yun. po nating mga kaibigan na Adventist yan po yung filosofiya. Maging tayo rin naman, hindi natin may tatanggi noon, Dok. Ano po? Kapag sa aming mga Ilocano, sabi ng mga Ilocano, no one lintig at itilumtig. Pag lintig kasi, lintig kasi utos. Pag wala raw utos, merong mamamagang mukha, pwede nang sumapak. Sabi nila, ayun. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ang ating pong kapatid na si Branjan Sol, kaya ito po yung mga filosofiya madalas na ating pong mga opponent na o nag-object doon po sa kautusan na di umano, pag wala na kakautusan, ay pwede nang kuminsala. Yun po yung kanilang point doon. Di ba? Di ba ganun? Sala. Ayun. Pero, So, quote pa lamang, tama kayo, Dok, quote pa lamang ay nakamamatay. Nagiging ang mamamatay tao yung napupuot patay po sa unang one press. what more pa kaya yung actual kang papatay, di ba? Malala. Kaya yung sinasabi natin na kautusan ng universal moral law. In fact, ginagamit natin itong argument against atheists. Yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos, ginagamit natin yung moral argument. Na ang argumento natin to prove that there is a God. Kasi, how come nasabi mo walang Diyos, samantalang yung mga tao na uncivilized, like for example, yung mga nabuhay, lumaki sa bundok, na hindi nakabasa ng Bible, ni hindi man lang narinig yung pangalan Jesus, ni hindi man lang narinig yung pangalang Bible. Pero alam nila na masama pumatay. Alam nila na masama magnakaw. Alam nila na masama ang mangalo niya at mag-agaw ng asawa. Ayun. So, paano nalalaman? Yun ang patunay natin na meron Diyos kasi nilagay yun ng Diyos sa puso nila, yung instinct na yun. In fact, pinatutunayan niya ng aklat ng Roma dito sa Roma 2:14 at 15. Pastor. Yan, basahin Sige, po natin. pakibasa mo. Ang mga hindi Hudyo ay walang kalaman tungkol sa kautusan ni Moises. Pero, kung gumagawa sila ng naayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito, ay alam nila ang nararapat gawin. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita ng inuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. Pinatutunayan ito ng kanilang konsensya dahil kung minsan inuusig sila nito at kung minsan na may ipinagtatanggol. Ayan. Ayan, napakaliwanag niyan, ha? Yung mga hindi Hudyo, kagaya ng mga hintil, mga pagano, mga uncivilized, mga nakatira sa mga bundok na yan, no? Walang kaalaman tungkol sa kautusan ni Moses o 10 Commandments yun, eh. Di ba? No? Hindi na nila alam bumilang ng 1 to 10. Pero kung gumagawa sila ng naayon sa sinasabi ng kautusan, ipinapakita nila na kahit wala silang alam tungkol dito sa kautusan, ay alam nila ang nararapat gawin. Ang mabubuting gawa nila ay nagpapakita na ang inuutos ng kautusan ay nakaukit sa kanilang puso. Pinatutunayan ito ng kanilang konsensya. Dahil kung minsan inuusig sila nito, kung minsan na may pinagtatanggol. So ito tulad ng mga uncivilized na yan, hindi na kailangan na ng Adventist yan para ipakilala ang 10 Commandments. They know by the universal law na binigay na isang moral lawgiver which is God, tinanim yan sa puso ng bawat tao. Alam nila. Basically yan. Yan tinatawag natin general revelation. Pero yan po, yung pinakamaliwanag po na example ng talata ng universal law is being applied. At talaga namang yan po ang napakaliwanag na ilustrasyon na bagaman wala na Mosaic law, ang manaturang nasa liblib o ano paman, ay meron silang nasisipol at yun na nga po ang universal law. Yun na po ang talaga namang patunay lamang na ang tao ay nilikha sa wangis nung una pa man ng Panginoon, di ba? Yan ay masutungtungan sa Genesis 1 versikulo 26
Wangis ibig sabihin, talaga namang pakay talaga ng Panginoon. Tama, May kapit tama. niyang instinct na yan. Opo. Tama. Opo, Dok. Correct ka dyan. Wangis, we are created in the image of God in a sense na yung morality ng Panginoon ay nakaukit din sa ating mga puso. No? Opo, Dok. By instinct, we want something good out of us, out of us, para sa atin. Gusto natin kabutihan sa atin at Tama sa po. ating kapwa. Kaya lang, because of Ayun. sin, na-distort ito. Pero hindi ito Ayun. na-deface, hindi nawala ito. Yan ang point Opo. natin dyan. Kaya mga Tama, kaibigan, Dok. hindi kailangan na 10 utos na nakaukit sa tapes ng bato para ang tao ay makakilala sa Diyos. Kundi sabi nga rito, may mga tao na kahit walang alam tungkol sa 10 utos na yan, alam nila kung dapat gawin. No? Yung ginagawa nila, nagre-reflect sa kung anong sinasabi ng moral law. Kasama Ayun. natin commandments. Bakit? Kasi may Diyos They are created in the image of God. No? God is love. So, of course, alam niyo kaya huwag niyo ipipilit na palagi na lang may 10 utos, may 10 utos noon. Napakababaw na katwiran yan. No? Hindi katanggap-tanggap yan. No? Roma 3:6, ang taong nagmamahal, hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, kundi tinutupad ang utos. Yan ang universal law. Ito. Okay. Yan. Ito ngayon susunod na tanong natin, Pastor. Yan. Nalaman natin na bawal ang pagpatay sa panahon ni Cain dahil may naitala na lumabag dito sa Genesis. Meron talagang nakarecord na lumabag sa Genesis at walang iba kundi si Cain. Ito kasi ang ginagamit na katwiran ni Pastor Durante dun sa kanyang book, di ba, Pastor? Opo. Sabi niya dun sa kanyang book, sabi niya sa kanyang book, kahit walang letter for letra na huwag kang papatay, ang hindi pagpatay dapat sundin sa panahon ni Cain. Ganon din, ipapangilan ng Sabat, hindi mababasa ng letter for letra. Pero, dapat sundin. Pero ito ngayon ang point natin. Okay, wala nga mabasa ang letter for letra, inaamin nila. Pero paano nalaman na huwag kang papatay? So, paano natin nalaman na si Cain nakapatay? Kasi na-record sa Bible. Sa Genesis. Ayun. Si Cain pinatay ang kapatid. Ngayon, ina-assume nila, ang ina-assume ng mga Adventist. Kaya, ganun din paraan, kahit hindi mabasa letra por letra ang Sabat, hindi ibig sabihin na hindi nangilin sila Cain ng Sabat. Dahil si Cain, walang letra por letra ang papatay, pero pumatay. Ganun din, Opo. ang Sabat, walang letter for letter, ngayon. Ito ngayon ang tanong ko sa kanila. Okay, sabihin natin tama kayo. Si Cain pumatay, pero may record na pumatay siya at nagkasala siya. At nakalabag Tama. siya na papatay. Ang tanong, sa Sabat naman, meron ba kayong maipakita na record sa Genesis na may lumabag sa Sabat at binato hanggang mamatay bago pa sa Sinai, bago pa mo sa Ayun. Yun ang malaking problema. Yun ang problema. Kasi Dok, sa record, marami nang namatay from Genesis to Exodus yung Oo. wala pang nakalabag mula from Genesis to Exodus. Yun ang malaking problema ron, Dok. Nadagdagan na lang yung tanong na hindi masagot. Nadagdagan na lang yung tanong na hindi masagot ng mga Adventist. Ipopost natin to. Ayan. Ha? Apo. Ang actual na tanong ito, may naitala din ba sa buong aklat ng Genesis na kahit isang tao na lumabag sa araw ng Sabat mula sa panahon ni Adan hanggang Ayun. kay Moses sa loob ng 2,500 years? Ayun. Yun ang punto natin dyan, Dok. Yung tanong natin, dyan sa mga Adventist ngayon, nakikinig kayo, alam ko maraming mga silent viewers tayo yan, yung mga defenders ng Adventist, kamusta kayo? Kamusta mo din puso? Ito tanong uli sa inyo na mahirap na sagutin. Meron ba kayo nabasa mula kapanon ni Adan hanggang kay Moses na ang gap ay 2,500 years na lumabag naman ng Sabat? Meron o wala? Kasi sinasabi nyo, ina-assume nyo, si Cain ay lumabag sa 10 utos kasi pumatay. So, ina-assume nyo, 10 commandments, meron na. Ngayon, sa Sabat, may lumabag ba para ma-assume na meron talagang Sabat? Kaya nga po, Dok. The answer is, wala silang mababasa. Wala po. At Bakit walang mababasa?
Ah, At isa pa, kapansin-pansin, Dok, na bumulusok yung pong mga nalabag nung nasa Exodus na. Nung yan. nung nandun na yung kautusan. Ah, Nung wala pa yung ayan. kautusan hinggil sa Sabat, abay wala pa. Kaya hindi Ayun. maituturing po na kahit paminsan-minsan lang, madalang, o hindi na isulat, kasi nga ito'y papitik-pitik lamang, o paminsan-minsan hindi na importanteng maitala. Hindi po may rarason yun eh. Kasi bakit biglang bumulosok nung nasa Exodus yung mga naturang nandyan yung mga nalabag. Kaya nga po, Dok. Sige po, Dok. Kaya Tuloy nga, natin. kaya nga, Pastor, ang sagot natin yan, walang mababasa. Wala Ayun. kahit isa. Isa lamang ang ibig sabihin nito na na ang pangilin ng weekly Sabbath ay hindi talaga umiral mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Moses. Umiiral lang yan sa isip nila. Nasa Maliban na lang, ito Pastor, ito ang ating kondisyon. Maliban na lang, except kung papaniwalaan ng mga Adventists na wala kahit isang tao na nakalabag kasi nito sa pagitan ni Adan at Moses sa loob ng 2,500 years. Malamang yung iba dyan isip, siguro, mula sa panahon ni Adan at ni Moses, walang nakalabag sa weekly Sabbath. May resistance. Naniniwala ka mo doon, Pastor? Baka may pan dyan eh, may vaccination tungkol sa Sabat. Kaya hindi lalabag yung Sabat. Parang Covax yan, Merong di ba? Masasabi mo ba na sa duration 2,500 years, walang isa ni nakalabag ng Sabat? Of Kaya course, nga po, Dok. ito nga mga Israelita, 14 years, within 40 years. Within 40 years na. Kaya nga po, Dok. Sa sandaling panahon nila sa ilang, bagong-bago pa lang, sa ilang, kabibigay pa lang, may lumuwag na eh. Tama. So, yan yung nagpapatunay na wala talaga. Walang pangingin ng Sabat sa aklat ng Genesis. Ito, great disappointment ng mga Adventists. Kung talagang intensyon ng Diyos na ipaalam sa mga tao na ang Sabat ay inutos niyang ipangilin mula pa sa creation, isa na namang great disappointment ito para sa mga Sabadista. Bakit? Kaya nga. Dahil walang naitala sa Genesis na kahit isang Sabbath keeper wala kay Adan hanggang sa kay Moses. That is another great disappointment. Ayan. Opo. Saan Wala sila naman dyan? sila. Nagsimula May- sila sa Great Disappointment 1844 Yeah. hanggang ngayon, Great Ayun. Disappointment pa rin. Yan ang Yan ang sinasabi masaklap natin. dyan, Dok. Eto ngayon, may palusot. Nabasa ko to sa aklat ni Bakyoki at ginagamit ko to sa nakipagdebate ko, Pastor. Ang palusot ng mga SDA defenders, ang Book of Genesis ay isang historical book at hindi daw book of law. Kaya wala kang mababasa dyan na inutos ang Sabat. Ganda, di ba? Kaya huwag ka maghahanap dyan na inutos na ang Sabat o ang Ten Commandments. Kasi ang Book of Genesis actually is Bereshit in Hebrew, means origin. History yun eh. Historical book. Kaya yun ang aking ginagamit no, na panggulat sa mga kadibati ko no, na Ay, pinigulang talaga yan. panggulat talaga, di ba? Lalo yung mga hindi nakapag-aral ng mga kategorya at classification ng mga tungkol sa libro. Magugulat talaga. Oo nga. Yun. Kasaysayan Diba? agad-agad. Oo. Pero, Yan ang sagot ni mamaya-maya. Bakyoke. Yan ang Apo. sagot ni Bakyoke. Pero alam mo ba, Kaya nga Pastor, po, na natutunan ko na hindi pala honest answer yan. Alam mo kung bakit? Hindi talaga. Kasi, ganito yan, Pastor. Si Jesus, Yeah. sa Luke chapter 24, verse 44, sabi niya, He Napakaliwanag yan. said to them, this is what I told you while I was with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Ayan, Yan ang tatlong andyan na. binabanggitan. Lahat ng mga sinulat ay dapat matupad sa akin. Yung sa kautusan ni Moses, mga propeta, at mga awit. Yan Yan pong po. tatlo na yan po ang Mapahagi. standard division. Yan po ang Yan. division ng Old Testament books. Yan. 39 book sa Old Testament. So si Jesus, naniniwala siya na ito palang Old Testament books
ay merong tatlong division. The Law of Ayan. Moses, the Prophets, and Psalms. Ngayon, tingnan Ayan. natin kung saan nakahanay dito sa tatlong Genesis. ito ang Genesis. Ito ngayon, Ayan. makita niyo dyan, Pastor, ha? Yan ang itong Torah. Ito yung Ayan, tatlong Torah. division na binasa natin kanina. Torah, the Prophets, Nevi'im, at yung writings, Ketuvim. Ito din. Ito yung tinatawag, actually, ang tawag dito ng mga Hudyo, Tanakh. Yan. Tinatawag itong Tanakh kasi yung first letter word nila, yung T, stands for Torah. Yung N sa Tanakh, Nevi'im, o yung mga prophets. Yung K is Ketuvim, yung writings, kung saan nandun yung Psalms. Mapapansin mo, bakit ang binanggit ni Jesus hindi writings? The law of Moses, prophets, and writings, kundi ang ginamit niya ay Psalms. Kasi Psalms. kung ang Psalms, kung mapapansin mo sa arrangement niya sa Ketuvim, siya ang unang-unang libro at siya ang pinakamahabang chapter among all Tama. the groups sa Kaya writings nga na po. yan. Kaya siya ang inuuna ng mga Hudyo. Kaya binabang Jesus, Law, Prophets, and Psalms. Pero yun Opo. din yun. Ngayon, tanong natin, sabi ng mga Adventists, ang Genesis, hindi siya book of law. Historical books yan. Kaya huwag ka maghahanap na inutos dyan ang 10 utos ang Sabat. Tama ba yun? Wrong. Napakaliwanag. Nasa Torah siya. Ayan. Ang Genesis, nasa Torah siya o yung tinatawag na kategory na law. Ayun. Kasama siya ng Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy na sinulat Tama. ni kapwa lahat ni Moses. Kaya paano mo sasabihin na walang utos diyan? Kaya nga Ang po. daming utos ng Diyos eh. Binasa nga natin Marami. yung utos na ulang Diyos kay Adam. Huwag kang kakain ng bunga. Kay Abraham, lumayas ka sa iyong bansa at pumunta ka sa lugar na hindi mo alam. Ang dami Ayan. utos eh. Kasi ang kay alam mo Noe niya, pala, 10 commandments. Oo. Kay Noe, meron gumawa ka ng Oo. barko. Ha? Oo. Oo, Sa sabihin Sais, mo, ang Genesis. Oo. palusot na lang kasi yan, Pastor eh. Palusot na lang yan eh, para i-justify. Napakaraming palusot yan. Para i-justify na Napakarami. talagang wala nga dyan ang Genesis eh. Book of, history. Wrong! Marunong ba kayo sa mga Hudyo? Ha? Saka, Dapat. yun ay sasalungat, Doc, sa kanilang stand mamaya-maya sa Genesis 26 na pinatutunayan nila na ang 10 Commandments di umano ay umiral na kay Abraham. Kapag ka ang kanilang stand ay ang law di umano ay wala dun po sa Genesis, kumaayon sila na walang 10 Commandments din sa kanilang pagkasalusalungat at pagkakontra-kontra na ginagawa sa kanilang mga stand. Kaya nga maminamal na kapatid, yung pong kautusan ay nandun nakikita po sa Genesis. Kaya nga parte siya ng Torah, maminamal na kapatid. Hindi po pwedeng maging rason na Genesis ay historical lamang dahil may mga utos ito. Tama po, Doc. Marami po mga utos dyan. Kay Adam, kay Noe, nandyan po yung kay Noe, sa Genesis 6, kay Abraham, dyan po sa Genesis 12, may utos na dyan eh. Yung linisanin yung kanyang tirahan. At nandyan na rin po yung mga Tsaka yung yung ihahandog niya yung kanyang anak, si Isa, utos din yun. Sa Genesis 22, nandyan na yan. Yung ihahandog po yung palusot anak. na lang yun eh. Kasi wala na silang maisagot talaga eh. Wala silang proof na ang mga patriarch sa Genesis ay nangini ng Sabat. Itong pangalawang argumento na ni Pastor Durante sa aklat niya, sabi niya, doon sa tanong na hindi doon inutos ang Sabat sa Genesis 2. Sabi niya, ang Sabat dapat sundin daw ng tao sa bandang huli. Sapagkat ginawa ang Sabat dahil sa tao, ayon sa Marcos 2:27. Yun ang pinakamasarap na paboritong argumentong talata natin nun. Pastor, paborito ko rin yan nung araw. Parang nakasandal ka sa pader nito eh. Wow, wala akong natatalo dito. Automatic na. Automatic na. Tapos tatanong pa natin, ikaw ba? Tao ka ba o hayop? Tao. Ayaw. Para sa yung ginawang Sabat. Diba? Agad-agad. Ipit na yung kalaban eh. Pero hanggang gano'n na lang tayo noon eh, no? Pero meron palang mas maliwanag na paliwanag dyan ang Panginoon. Tama.
At nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil hindi na tayo binayaan na mabuhay sa kasinungalingan at pangmaraya. Tama. Sabi pa rito na aklat, page 7. Sino lamang ang tao nang gawin ng Diyos ang Sabat? Si Adan at Eva. Sa mga tuwid, ginawa ang Sabat dahil sa kanila. May mababasa ba tayo na si Adan at Eva nagtrabaho ng ikapitong araw? Wala. Kayong mababasa ganon. Nangangahulugan sinunod nila ang Sabat na ginawa dahil sa taong tulad nila. That is philosophical reasoning. Philosophical reasoning. Pero kung pipilosopohin mo rin, nagtrabaho ba sila ng ikapitong araw? Actually, hindi ikapitong araw niya. That is their actual second day. It was created on 6th day. Nung ika-7th day, second day pa lang nila, hindi pa nila nabubuo ang 6 na araw na magtrabaho. Ang sabi sa Ten Commandments sa Exodo, 6 na araw nagagawa ka at ikapitong araw ay Sabat. Noon sinesermon pa ng mga pastor sa Adventist. Wala kang karapatang mangilin ng ikapitong araw ng Sabat kung wala kang trabaho. Sabi pa namin, narinig ko na ganyan nagsermon. Ang wala daw trabaho, walang karapatang mangilin ng Sabat kasi daw ang utos sa Exodus, sa 10 utos, 6 na araw nagagawa ka at magpapahinga. Kung wala kang ginagawa, paano ka magpapahinga? Kaya nga. Yan. Kaya yung philosophical na yan, Dok, nakakapahamak din yan minsan eh. Minsan muntik ako napahamak dyan nun eh. Nung ako po ay ganun ba? lamang ng 70 Adventist may magaling, may matalino. Isang born again. Sabi niya, wala nga, mababasa na hindi na di umano'y nagtrabaho si Adan at Eva. Dok, wala, umayon siya sa akin. Kasi argumento ko yan eh. Bit-bit ko yung kay Durante. Nasa kurang ng bag ko eh. Wala ka nang mababasa, Pastor, na nanlabag itong ng trabaho, itong si Adan at Eva. Pero sabi niya, tanong ko lang sa iyo, Pastor, sabi niya, yung bang yung pagbubungkal at pamamawis ni Adan, di ba no, ng kanyang ikabubuhay. Kasi nga, sa pawis at pagod, siya magbubungkal, tapos hanggang makakakain, mauwi rin sa lupa rin mauwi. Tapos sabay kinuha yung background doon na habang buhay, ng buong buhay, dun yung binasa sa konteksto niya, nasa tanang buhay, yun ang iiral. Buti pa Pastor, merong tanang buhay pero yung Sabat mo, wala, sabi sa akin. Yung Sabat mo, walang mababa. Pero yung araw-araw at tanang buhay, meron, sabi. So, Pastor, nilayo ko lang yung topic para makalusot ng bagay. At wala bang sagot doon yung diskusyon sa doktrina na dala mo? Walang sagot. Wala yung konteksto. Di ba, Pastor? Yung habang buhay ba, araw-araw yun, sabi sa akin. Oo naman kako. Pero sa 7 araw ay mamamahinga kako. Pero paano yan, Pastor? Walang mababasang ikritong araw na ikinangingilin ni Adan at Eva dyan. Kahit sinasabi mo na walang mababasa dyan na nagtrabaho sa 7 araw. Pero sabi niya, may mababasa dyan na abang buhay, mabubungkal. Oo nga, no? Kaso pastor ka nun, kaya wala kang magagawa. Kaya medyo binanatan natin ng... Maganda yung... Maganda yun, Opo. Maganda yun. Magandang punto yun, Okay. Itong sagot natin sa Mark 2:27. Ang paggamit sa Mark 2:27 ay out of context. Yan. Bakit out of context? Kasi ang style natin, pag ginagamit natin itong Mark 2:27, ang lagi lang natin ginagamit yung first part. Ang Sabat, ginawa ang Sabat dahil sa tao. Tapos na, di ba? Lagi natin sinasabi lang yun Ginawang Sabat ng tao. Tapos na. Pero hindi natin tinutuloy. Pag tinuloy natin, mauunawaan natin ang intensyon ng talata sa Mark 2:27. Mauunawaan natin ito pag ituloy natin ang pagbasa. Ang buong pagbasa ito. At ginawa ang Sabat dahil sa tao. Hindi naman period yun At di ang tao ng dahil sa Sabat. Kumbaga, ginawa ang Sabat dahil sa tao,
At hindi tao ang ginawa dahil sa Sabat. May kahulugan yan, Pastor. Ito nakita akong kahulugan dyan. Malinaw, dun sa binasa natin kabuuan ng talata sa Marcos 2:27, ang issue ay hindi yung kung kaninong lahi ng tao ginawa ito, Ayan. kundi kung bakit ginawa ang Sabat sa mga tao. Sabi kasi diyan sa Mark 2:27, at sinabi pa ni Jesus sa kanila, ginawa ang araw ng pamamahinga para sa ikabubuti ng tao. Hindi Ayan. ginawa ang tao para sa ikabubuti ng araw ng pamamahinga. So, ang pinapoint out pala dito ni Kristo, ang issue na pinag-uusapan dito, hindi siya tinanong, Panginoon, kanino ba ginawa ang Sabat? Sa Israel ba o pati sa mga hintil? Hindi yun ang issue eh. Ang issue nito, kung itutuloy mo ang kabuuan ng Mark 2:27, pinapakita dito, ang issue, ang Sabat, ginawa para sa ikabubuti ng tao. Ito ay blessing, hindi burden. Kundi, Ayaw. hindi issue kung kanino, kundi ang issue ay kung bakit binigay ang Sabat. Kaya ang sagot Yes. ni Kristo, ang Sabat ay ginawa sa tao at hindi Sabat at hindi taong ginawa para sa Sabat. So sa ibang salin, ang ginawa ang araw ng Sabat para sa ikabubuti ng tao. Hindi Ayun. ginawa ang tao para sa ikabubuti ng Sabat. Ayun. Hindi pala ipinag-usapan kung kanino ginawa. Ang pinag-uusapan ay bakit ginawa. No? Kung ang pag-usapan naman ay kung kanino ginawa, maliwanag na ang kautosang Sabat ay nagsimula lamang gawin sa ilang ng Sinai sa Ayan. bansang Tama Israel. Para sa Opo, bansang Dok. Israel. At may kaugnayan ito mula sa kanilang kalipin sa Egypt. Kaya dun sa Ayun. tanong na, Panginoon, sabi ni Jesus, ang Sabat ginawa para sa ikabubuti ng tao. Sinong tao yon? Ay, kausap niya. Sino bang kausap niya? Mga hintil ba? Hindi. Ang Ayun. kausap niya, yung mga Hudyo na nasa ilalim pa ng Old Covenant. Ayun. Napakaliwanag, Dok. Oo. Kaya- Ang kausap niya kasi- sila. Kasi ang kaisipan po ng mga kaibigan po natin, mga Sabatistano, pag sinabing tao, ay tumutukoy na lahat-lahat. Yan po Humankind. may sa lahat ng Anthropos. tao na agad. Oo, lahat na ng tao eka. Ngayon, Dok, dinadamay na nila ang mga hintil dyan sa puntong yan, sa Marcos 2:27. Damay na, sangkot ng hintil dyan. Na maliwanag naman sa konteksto, kamukha ng nabanggit nyo, ang kausap ng Panginoong Jesus dyan ay ang mga naturang mga Hudyo na nasa Oo. eksena, nasa audience. Oo. Under the Old Covenant. Na Old Covenant. Naalala ko tuloy yung sinabi ring tao doon sa Exodus 19:9. Ano po? Nang ibigay ng Panginoon at tinagubilinan na ibigay ang kautusan, ang sabi po ron sabihin mo sa mga tao na ang mga taong yun na mga tinutukoy ay yung mga naiwan sa baba, yung mga Israelita. Kaya pag ginamit Oo, yung tao, hindi ko oo nga, tao ano. ay Tao rin. tao na kagad nadamay na lahat sangkot ng tao. Pati Pilipino. Pati Pilipino. Pati Pilipino. Nung nag-speech nga si Duterte kamakailan ito pong si President Duterte natin, ano po, yan po sa kanyang Nation of Address of the Nation niya sabi ko wag ipitin ang mga tao sa kanilang vaccination, sabi niya. Wag daw ipitin ang mga tao. Sino yung mga tao na tinutukoy niya? Amerikano ba? O mga tao na tinutukoy niya, mga mamamayang Pilipino. Kaya, Tama. ito po yung malaking problema talaga sa ating mga kapatid na minsan masyadong mapipilosofiya sa kanila pong pagpatangkilik ng mga katagama termino na hindi po akma sa konteksto. Ayan, tama, Balik Pastor. tayo. Oo. Kaya ano po ninyo, no, napakaliwanag, ang Sabat ginawa para sa ikabubuti ng tao. Ang pinag-usapan dun yung purpose ng Sabat, hindi yung kung kanino binigay ang Sabat. Hindi, pagka tayo noon nang gumagamit ito, ang ginagamit lang natin yung ang Sabat ginawa sa tao. Period.
Parang Ayun. kumbaga, ina-out of context ang gamit natin eh. Pinapalabas Kaya natin nga ang po, Sabat ginawa para sa lahat ng tao, lahat ng lahi, hindi lang Israel. Hindi yun ang topic dito eh. Naging paksa na yung lahi, yung nasyon, Oo, kung eh. ganon. Ginagawa Oo. ganon ang problema doon. Nakita natin, ang Opo, purpose dito, gusto sabihin ni Kristo, kung ano ang purpose ng Sabat sa tao. Ang purpose ng Sabat sa tao, maging blessing, hindi maging burden. Kasi nung time na ito, kahit magpagaling sa Sabat, sinisita sila ng mga religious leaders, ng mga Jews eh. Bawal. Diba? Oo. Bawal. Bawal. Kaya sabi niya, ba't yung pinagbabawal? Ang Sabat ginawa para sa ikabubuti ng tao. Tao yung pinagagaling niya na Hudyo under the Old Covenant, kaya tao ginamit niya. Hindi kasama tayo ron. Ay, naku naman. Di ba? Ang problema dyan, Dok, kasi yung sa eksena dyan namitas po ng uhay sa triguhan, yung mga alagad ng Panginoong Jesus. Namitas Oo. sila. Isa yun sa kinapuna. Kaya mga alagad mo sabi ng mga Pariseo, ay namitas ng uhay sa triguhan. Nilalabag nilang hindi tama sa araw ng Sabat. Kasi nga, namungad ang sinabi ni Jesucristo, ang Panginoong Jesus, na sinabi niya na, ang tungkol dyan, maliwanag yung sinasabi niyo, Dok, na nakikita ko rin sa sinasabi niyo, Dok, na meron pong talagang pinakikilala, ini-introduce Jesus na uri ng Sabat na hindi lang nakikita ng mga kaharap niya na yun na po, yung pinakikilala niya dyan, yung tinatawag na kaligtasan, yung kapahingahan sa pamamagitan ng totoong Sabat. At yun na nga po ang patuloy nating liliwanagin mamaya, Dok. Yan yung tama. Opo, Dok. Kaya nga, kung itatanong nila, kanino bang ginawa ang Sabat? Kung gusto mong pag-usapan kung kanino, although that is out of the context, kung kanino, para sa Israel lang ginawa yun eh. Sino yun? Sabi ng talata. Ito yung laging ginagamit din natin ng talata ng Ezekiel 20:12. Ayan. At inigyan ko ang aking mga Sabat na pinakatanda sa akin sa kanila upang kanilang makilala akong Panginoon nagpapagimala. Kaya ang Sabat ay tanda ng Diyos sa mga bayan niya. At yan sa mga 70. Mali. Ang hindi nila binabasa, Pastor, yung sa itaas, pinuputol nila yun sa verse 10. Sige, basahin mo nga, Pastor. Mula verse 10 hanggang verse 10. Yung kabuuan. Ayan, sa kabuuan, basahin natin. Sa gayo'y pinalabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto at pinala ko sila sa ilang at ibinigay ko sa kanila ang aking mga palatuntunan at itinuro ko sa kanila ang aking mga kahatulan na kung isagawa ng tao ay mabubuhay sa mga yaon. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Maliwanag ang konteksto, Pastor. Kasi tayo nung Adventista, binabasa lang natin verse 12. Kasi pabor sa atin. Binigay ko ang Sabat, maging tanda sa akin at sa kanila. Pero nasa verse 10 pala, ito'y para sa Israel lang. Bakit? Sabi dito, sa gayo'y pinalabas ko sila mula sa lupain ng Ehipto. Ang tanong, pinalabas ka ba sa Ehipto, Pastor? Hindi. Yun ang malaking problema niya. At dinala sa ilang. Pastor, dinala ka ba sa ilang? Hindi. Ayun. Oo. Kumbaga, pagkatapos na ang Israel palayain sa Ehipto at dinala sa ilang, and then ibinigay niya ng Diyos ang kanyang palatuntunan, kautusan, anong sumunod? Ibinigay ko ang aking Sabat. Hindi lang pala Sabat binigay, may mga palatuntunan, kautusan, at binigit dito yung lugar kung saan binigay. Saan? Sa ilang. Pagkatapos ng sa tapos ng Ehipto. Sino naka-experience ito? Di Israel lang. Kaya nga, geographically speaking, talagang wala na talaga Hindi na talaga aakma sa kapanahunan po ng mga Kristiyano. Ito pong naturang pananapak yan ang na yan. konteksto. So, yun ang ito, tanda ito. Hindi sa lahat ng tao. Tanda ito doon sa mga tao. Tanda ito sa mga tao under the Old Covenant na pinalaya mula sa lupain ng Ehipto. Tama doon. At dinala sa ilang ng Sinai, the wilderness. Tama. At binigay ang Sabat. Sa kanila binigay yun. Ayun. Huwag natin ipipindit yung sa atin. Hindi tayo kasama dyan.
na hindi kasali sa Kristiyano ang tatak ng Sabat. Markado ng Sabat ang mga Kristiyano. Maliwanag naman kasi ito sa banal na kasulatan. Sinasaad po sa Efeso 1:13 ng tatak sa kaligtasan o tatak ng Kristiyano sa kaligtasan ay Espiritu. Espiritu. Yeah, Diba? oo, yan ang tatak. Oo, nandyan naman po yung Efeso 4:30 rin na sinasabi ron, ang tatak na wag kalimutan at kaligtahan ay tatak po ng Espiritu sa mga Kristiyano. Yan. Kaya ang tatak ng Kristiyano ay Espiritu hindi po Sabat, hindi po markado ng Sabat ang Kristiyano, kundi markado po ng Espiritu. Maliwanag po, Dok. Maliwanag yan. Ating gospel. Tsaka, Pastor, yung yung Ten Commandments, yung prologue dun sa Ten Commandments. Pag sinabing prologue, yung mga introduction ng Ten Commandments na hindi na pwedeng palitan. Ayan. Nakalagay ito muna eh. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkalipin. Tapos, yun na, in-enumerate na ang Ten Commandments. So, Ayan. bakit? Pero ito, hindi na binabasa ng mga Adventist. Kasi siyempre, hindi naman kasi hindi na, nakakasama sa lumabas sa Ehipto eh. No? Di mo, ang Sabat tanda, sa lumabas sa Ehipto. Sa Ten Commandments, mga lumabas sa Ehipto. Ito pa. Sa Ayan. Deuteronomy, inulit to, di ba, Pastor? Apo. Deuteronomy chapter 5:15. Pagbasa Ayan. mga Pastor. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon Yeah. sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yan po Yun. sinasabi po. Napakalinaw. Ngayon, ang katira na, alam mo, Pastor, ang argumento natin na pag nagko-crusade tayo, yung Ten Commandments, yun lang bang daw isang utos sa Ten Commandments ang may salitang remember. Lagi Ayun. natin sinasabi dati na karamihan sa 10 utos, wag. Isa lang daw ang utos na remember. At ito yung ika-4 na remember to keep holy the 7th day. Ang ginagamit yun sa sermon. Kaya remember ang ginamit dyan sapagkat alam ng Diyos na ipapalimot ni Satanas ang Sabat. Kaya lagi na sinasabi, remember. Sa Exodus, sa Exodus. Pero napansin ko, dito sa Deuteronomy 5, nung inulit uli ni Moses at enumerate ang Ten Commandments, iba yung aalalahanin eh. Iba yung remember nila eh. Alam mo wala alalahanin ngayon sa 10 utos sa Deuteronomy. At iyong alalahanin, na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto. Ayun. Yun yung alalahanin talaga. Yun yung talagang paano yan? dapat maalala dyan. Oo. So, paano yan? Nasa 10 utos din yan. Tama. Alalahanin na naging alipin Ayan. ka. Ba't ito inaalis ng mga Sabatista? Kasi Kaya itong nga. mga Sabatista, kaya pa nasa Ten Commandments, yun lang daw salitang remember, yung Fourth Commandment, remember, wag natin kakalimutan hanggang ngayon, inaalala natin ang Sabat. O dapat hanggang ngayon, alalahanin nyo rin, na naalipin kayo din sa Ehipto, na hindi naman totoo. Ang naalipin sa Ehipto, mga Israelita. Tama yan. Pero wala kayong magagawa. Opo, at napakaliwanag naman na huwag mong babawasan at huwag mong dadagdagan ang kautusan. Sabi po sa Deuteronomio 4:2 yan, huwag babawasan, huwag dadagdagan. Kung master po kayo, mga kaibigan po namin sa Banista, kung master po kayo sa pag-aalala, bakit hindi nyo naalalang isama lahat yung mga nasusulat? Kung master pala po kayo sa remember na yan. Kaya dapat po ay alalahanin talaga natin kung talagang seryoso kayo sa pag-aalala sa mga nasusulat at nalalahat, ay huwag magbabawas, magdadagdag. Yan na nga ang babala. Yan po ang babala sa huwag magdadagdag at huwag magbabawas. Kaya po, Dok, maliwanag po na yung alalahanin na yan, tama kayo. Ay, yung sa Ehipto yan. Yung kanila pong kagandahan ng loob kung paano sila inilitaw nila. Pero ang problema, Pastor, nung inulit yung Ten Commandments sa Deuteronomy, nung sabihin doon na alalahanin, hindi yung Sabat ang alalahanin eh. Ang alalahanin doon, naging alipin sa lupain ng Ehipto. Ito naman kinalimutan ng mga Sabatista. Kinalimutan nila. Sabi nito sa alalahanin eh.
O, ibig sabihin, ting nanginginin ka ng Sabat, ha? Alalahanan mo, hindi lang Sabat, alalahanin mo rin na naging alipin ka sa Egypto. Kaso ang problema, selective sila. Ang pinipili lang nila yung Sabat, binawasan nila. Ilalis nila itong utos. Utos din ng Diyos to, ha? Alalahanin na naging alipin sa lupain ng Egypto, kaya inutos na ipangilin mong Sabat. O, ba't ito kinilimutan nyo? Ibig sabihin lang, napiki, napaka-choosy nyo. Selective lang kayo sa pag-aaral ng Bible. Hindi kayo honest. Ayun. Kung honest kayo, sa bagay kung magiging honest na, hindi sila kasama dito. Aminin nila, hindi sila kasama. Aminin nila na para lang ito sa mga Israel. Ayun. Napakaliwanag naman po na pag naging honest talaga, ay unabis wala pong katuwang-tuwang man lamang na maisangkot ang mga kabatista sa panahon na yan. Ito po, Pastor, Nehemias 9:13-14. Patunay na ginawa ang Sabat para lang sa Israel. Ayan. Ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai at nagsalita ka sa kanila mula sa langit at binigyan mo sila ng mga matuwid na kahatulan at mga tunay na kautusan, mga maputing palatuntunan at mga utos, at ipinakilala mo sa kanila ang iyong banal na Sabat at nag-utos ka sa kanila ng mga utos at ng mga palatuntunan at ng kautusan sa pamamagitan ni Moises na iyong lingkod. Yan di ba? Ikaw rin naman ay bumaba sa bundok ng Sinai. Andyan yung location kung saan ginawa ang Sabat. Bundok ng Sinai sa may ilang, at anong ginawa? Pinakilala sa kanila ang yung banal na Sabat. So pag sinabi pinakilala ang banal na Sabat, inintroduce. Doon lang nagsimula yun. Doon ginawa yung utos ng Sabat, hindi sa panahon ng creation. Isang kaibangan yan. At sabi doon, sa kanila, hindi sa mga bansa, sa kanila. O sabi nga sa Deuteronomy 5:3, di ba? Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa ating nga nangarilitong lahat na buhay sa araw nito. Napakaliwanag niyan. Napakaliwanag yan. Sino magulang ni Moises? Di ba, ang magulang nila Moises, nauna dyan, sila Abraham. Nauna dyan, sila Isaac. Si Jacob. Ibig sabihin, wala po, hindi napagtibay sa kanila ang mga naturang kautusan ng Ten Commandments o Mosaic Law na yan. Ito, Pastor, ikaw na bumasa. Awit 147, 1920. Awit 147, 19-20. Ipinahayag niya ang kanyang mga salita, mga tuntunin at mga utos sa mga taga-Israel na lahi ni Jacob, hindi niya ito ginawa sa ibang mga bansa. Hindi nila alam ang kanyang mga utos. Napakaliwanag. Sabi ba? Pinahayag niya ang kanyang salita, mga utos sa taga-Israel. Hindi niya ginawa ito sa ibang mga bansa. Hindi nila alam ang kanyang utos. Purihin ang Panginoon. Napakaliwanag. Kumbaga, pinupuri mo ang Panginoon, dinaglorify mo siya. Pag tinuturo mo ang katotohanan na ang Ten Commandments, sa Israel lang ginawa, hindi sa mga Pilipino at sa ibang bansa. Kaya nga sabi, hindi nila alam ang utos niya. Hindi nila alam ng bansa. Israel lang Ba't nyo tututulan? Diyan sa paniniwala nyo na ang Sabat binagay sa lahat ng tao, ang Sabat, ay hindi nyo pinupuri ang Panginoon diyan. Kayo ay nagsisinungaling sa ganyang mga pangangaral. Ayan ang sinasabi ng banal ng kasunatan Kaya ang mga tao, doon sa Mark 2:27, nakausap ni Jesus, ay mga Hudyo na nasa ilalim ng Old Covenant. Sinasabi lamang ni Jesus na ang Sabat para sa mga Hudyo na nasa ilalim ng Covenant ay ginawa para maging blessings at hindi pabigat. Yan ang ibig sabihin niya, Pastor. Iniiba lang Binabago lang nila ang kahulugan. No? Napakaliwanag niyan. Napakaliwanag ng kahulugan. Ang mga tao, Sige, Pastor, go ahead. Ang mga tao na tinutukoy dyan ay yung mga nasa eksena na kung saan ay hindi po ito sangkot ang mga Pilipino dyan. Kaya nagtataka nga po ako may kasama ako, Dok, alam mo, patalastas lang, Dok, meron akong kasama noon na gustong-gustong makipagdebate kaya gustong-gusto ko namang sumama dahil baka ako'y matuto sa kanya talaga. Ay
yun, kanyang tampok na inilintulad yung Calvary at saka yung Sinai. Eka, parallel, sabi, malakas ang lubid, parallel. Kaya nga ang covenant ay walang pinagkaiba, nanatili pa rin Oo, ang Ten Commandments sa panahon ng Calvary, sabi niya, kung mag-unos tili ka, baka ako tirahin tayo ng apako na yung Ten Commandments sa Calvary. Kaya promesa ng Bardia, tamang-tama, akma. Sinabi po nung katunggali niya, sabi, kung talagang nasa Calvario ang naturang Old Covenant na yan, ano ang naipako? Yung bang sinasabi mong Sabat, naipako o hindi? Yun ang tanong sa kanya. Yun ang tanong sa kanya. Kako, ipit na tayo dyan, kako sabi niya, hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat, yung sagot niya, palusot hindi lahat ay nasama doon. Symbolical lang, sabi niya. Kaya, hindi kami naipit talaga. Nauwi kami sana ng luhaan at kahirap talaga. Kaya, napakahirap talaga ang mangpalusot o magpalusot lamang. Maliwanag na napako mismo kasama doon ang palatuntunan ng Mosaic Law na yan, napako sa Colossus 2:14 hanggang 16. Maliwanag na anino na lang ito sa versikulo 17, Dok. Balik po sa iyo, Dok. Amen. Maganda yung experience na. Maganda sa pagiging pastor. Dami talaga na-encounter Okay, so tingin ko, pastor, dito lang tayo. Next week, number 4 tayo. Yung tanong na, pagkatapos ng Genesis 2, ang ipangilin ng ikapitong araw na Sabat ay hindi nabanggit sa panahon ni Abraham. Nangahulugan ba ito na hindi nangilin ng Sabat? Yan, si Abraham naman. Alamin naman natin pati yung sagot nila na sa Genesis 26:5. Sinunod ni Abraham ang aking mga utos. Ayan. Alamin natin na sa susunod. Kasi tayo time na. Pero naliwanagan natin ngayon, Pastor, na itong ating sinagot na mga tanong ay talagang dun sa aklat, diskusyon sa mga doktrina, nakita natin na walang basis talaga. No? Naliwanagan natin na hindi talaga inutos. Walang mababasang inutos sa Genesis ang Sabat. Hindi ito inutos at hindi naging bahagi ng paglingkod ng mga sinaunang patriarch. No? Napakaliwanag yan. No, hindi inutos sa tao na mangilin ng Sabat sa Genesis 2. Maginis lang pa tayo. Let the Bible speaks for itself. Kung talagang sola escritura kayo, you have to respect what the Bible says. Huwag na kayo maniwala sa mga diktada na gustuhan nyo lang aral ng Adventist. Hindi. Diyan mo makakita na out of the Bible. No? Number 2, natutunan natin na sa Mark 2:27 na hindi kung kanino ibinigay ang Sabat ang issue ron. Hindi kung kanino, kung anong lahi ng tao. Sa hindi kung bakit, anong purpose ng Sabat. Kung bakit ibinigay ito sa mga Hudyo sa ilalim ng Old Covenant. Ang Sabat ibinigay sa mga Hudyo upang maging pagpapala, hindi maging isang pabigat. Ikaw, Pastor, may huling pananalita. Ayun, yun nga po, kamukha din ng nabanggit nyo, at maging honest tayo, kamukha ng nabanggit ni Doc Ronald, upang huwag tayong makalin lang at maudlot na yung mga pinabalak pang pandemya lang na susunod. Mga minamahal at mga kapatid na manonood ngayon, kung ikaw ay under pa rin ng Mosaic Law at nasa under po ng investigative judgment na turo. At maging mapag-ingat na rin tayo sapagkat yung mga filosofiya na salungatan ang ibinubunga at nagko-contradict, naglalaban-laban yung mga posisyon at mga teksto tulad na lamang ng binabanggit na historical lang, ang Genesis ay napakaliwanag naman po na hindi po ito historical lamang, kundi ito po ay parte po ng Torah. At kung seryoso kayo, kamukha ng sabi ni Doc, na maging sola scriptura tayo, at hindi lang yon, sinasabi nyo pang tota scriptura kayo. Sola scriptura at tota scriptura. Abay, wag nyo sanang alisin ang pagkameron ng utos sa Genesis. Kasi pagka inalis nyo na, ginawa nyo na lang historical yan, hindi na tota scriptura yan. Nawala ang tawag dyan ay butata scriptura. Butata, hindi na tota. Ayun, problema doon daw. Kaya, alam niyo po, kami po ay bukas palad ni Doc, bukas
sa aming pong programa upang available kami sa anumang Ayan, uri oo. ng mga katanungan hinggil po sa banal na kasulatan. At kami po ay mapagpakumbabang loob na handa po kaming umentertain ng mga gusto Tama. matuto po sa gospel message at sa ating pong mga ginagawa sa ating palatuntunan dito lamang po sa ating regular na ginagawa. At mahal na mahal po namin kayo nito. Huwag niyong isipin kami po ay kasangkot sa ad hominem. Kami po ay totoong nagmamahal at ang aming pakay lang talaga ay maisapatotohanan ang katotohanan at ipamalita ang gospel message sa lahat ng ating pong mga nakakarinig sa ere sa ating FB Live. Doc, balik po kayo. Okay. Kung kayo may mga tanong sa ating programa, kasi wala tayong oras, pwede ho niyo i-post yung tanong dito po sa Ayan. comment sa ating Back to the Scriptures page. At ito po ay sasagutin natin 24/7, no? Araw-araw. Pwede naman natin sagutin, written, ipopost ko po sa Facebook kung anong sagot, Tama. sa ating blog, no? Pero Tama. kung gusto niyo magpag-aral, makapag-aral ng Bible, gusto niyo pong matutong lalo, gusto niyo humingi ng material sa amin, pwede rin Yeah. namin kayong bigyan ng materials Tama. at tulungan sa inyong pag-aaral. Nag-offer kami ng Bible study, no? Isasama namin kayo sa aming Bible study group para po Yun. sa ganon ay matutunan niyo. Yung mga seryoso, no? Yung mga Adventist dyan na talagang nahipo ng Panginoon na kanilang mga puso. Open po kami. Ito mong ay programa ng Former Adventist Fellowship Philippines podcast, no? Ito yung ginagawa natin. Una, para mag-mature ang ating pananampalataya. Lalo na yung mga dating Adventist na kasama natin ngayon dito sa Former Adventist Fellowship ay ma-orient sila sa kung ano talaga ang Bible. At pangalawa, to answer yung mga argument na ginagamit ng mga Tama. SDA defender. Okay, Pastor? Tama po, Dok. Pwede bang mag-pray ka for ating closing prayer? Nangin, dakilang Diyos, salamat Ama sa patuloy niyong panunubaybay at patnubay sa bawat isa sa amin, partikular sa amin pong itinaos na matagumpay na talakayan ni Doc Ronald sa amin pong patungkol na topiko at paksa na amin pong malinaw na naisapresenta sa gabay po ninyo. Salamat naman ako sa mga nakinig na kung saan naway ang mga nasa patuloy pa rin na pag-alinlangan at hindi pa malinaw sa kanila, patuloy nyo rin pong pagkaluban sila ng sapat na liwanag, inyo pong lusawin ang kanilang puso at patuloy na buksan upang bukas isipan at damdamin nilang tamuhin ang napakahalagang bahagi at napakahalagang bagay na ito po ang patotoo ng gospel. Nawa basbasan ang bawat isa, panatiling malusog nawa ang bawat isa sa amin, inyo po ipatong inyong kamay sa bawat isa upang tumabo kami ng kalusugan at sapat na ginhawa samantalang kami po ay patuloy ding umiengkwentro ng maraming mga pagsubok sa buhay. Inyo pong iparamdam ang inyo pong pagmamahal sa bawat isa nawa at patuloy na pagkaluban ng kalakasan at alisin ang pagkalibin sa anumang uri ng mga sakit o karamdaman kung inyong kalooban. Basbasan ang aming programa na patuloy pong inihayag regular at patuloy din kaming pagkaluban ng kalayaan upang patuloy pa rin manalas at mamayagbag ang gospel sa buong sanlibutan. Patawarin kami kung meron man kaming nagawang pagkukulang sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. Magandang araw ulit. Tuwag yung Brother Ronald Obidos with Pastor Leonardo Malveran. Maraming salamat po at God bless you.